Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 781 hanggang 87. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kahit na ito ay mga second-rate na kapangyarihan sa foreign lands, mas marami o hindi gaanong magkakaroon sila ng isa o dalawang eksperto sa martial monarch stage. Marahil ang Skywolf Fort ay isang local tyrant sa hangganan ng mga dayuhang lupain. Ngunit sa buong dayuhang lupain, maaari lamang itong ituring na isang third-rate na kapangyarihan. Ito ay kahit na sa lawak na ito ay mas mababa pa sa maraming ikatlong antas na kapangyarihan sa gitnang lugar ng mga dayuhang lupain. Kahit na ang mga second-rate na kapangyarihan ng foreign lands ay lalaban para sa kapakanan ng Grade 2 Alchemist. Kaya kakaunti ang Grade 2 Alchemist na kusang ibababa ang kanilang sarili sa isang third-rate na kapangyarihan tulad ng Skywolf Fort. Kung tutuusin, walang sino man ang hindi umaasa na lumipat sa mas mataas na posisyon. Kung ang isang Grade 2 Alchemist ay handang sumali sa Skywolf Fort, ang Skywolf Fort ay lubos na hindi tatanggi, at wala itong anumang dahilan para tumanggi. I've really been thinking in such a limited way, to the point I actually forgot this. Si Alvin ay tumawa ng mapait sa kanyang puso. Sa kritikal na sandali, talagang nakalimutan niya na isa na siyang Grade 2 Alchemist at Grade 2 na Weapons Craftsman. Hindi mahalaga kung ito ay Wilson o Leroy, hindi sila nagulat nang makita nilang umiinom si Alvin ng Grade 3 na Life Recovery Pill. Hindi pa banggitin ang Skywolf Fort ay nagtataglay ng maraming Grade 3 Alchemist, maging ang Dark Clan ay mayroon din. Hanggat ang isang tao ay nagtataglay ng sapat na Origin Stones, ang isa ay ganap na may kakayahang bumili ng maraming Grade 3 medicinal pill sa Ancient Desert City, at kasama nila ang Grade 3 Life Recovery Pill na ibinigay ni Alvin kay Wilbur kanina. Vice Fort Master Feng, mukhang nagbibingi-bingihan talaga itong si Alvin sa mga salita mo. Bakit hindi ako kumilos at isama siya sa akin? Vice Fort Master Wilson Flair, mapatahimik ka na. Hinding-hindi ako papayag na mabahira ng bakas ng dugo ang Skywolf Fort mo. Tumingin si Leroy kay Wilson na may magalang na tingin at naghihintay ng sagot ni Wilson. Hindi siya nang ahas na kumilos ng mag-isa bago si Wilson. Sa huli, tumango si Wilson. Nagsimulang ngumiti si Leroy nang makita niyang tumango si Wilson. Nagsimulang ngumiti si Sherman, nagsimulang ngumiti si Ted. Nakangiti ang lahat na walang ibang hinangad kundi ang tamaan ng kasawian si Alvin. Kasama sina Wilbur, Irish, at Sandro, lahat ng taong nag-aalala kay Alvin ay may malungkot na ekspresyon, at ang kanilang mga ekspresyon ay kasing hindi magandang tingnan. Whoosh! Lumipad palabas si Leroy at direktang kumislap kay Alvin. Si Wilbur ay muling nagpakita kay Alvin at pinrotektahan si Alvin sa likod niya. Isang pang-apat na antas na Void Transformation Stage na martial artist ang nangangahas na maging mapangahas sa harap ng patriarch na ito. Nililigawan mo si kamatayan. Galit na umungol si Leroy habang ang origin energy sa kanyang katawan ay Tangean. Agad, ang enerhiya ng langit at lupa ay umikot sa langit sa itaas niya bago nag-converging sa fenomeno ng langit at lupa. Whoosh! Ang 800 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ay agad na nag-condense sa anyo, at ang mga ito ay lumabas sa tabi niya na may kahangahangang aura na bumaril sa kalangitan na parang bahaghari. Ika-6 na antas ng Void Transformation Stage. Maraming tao ang namutla. Sa buong dayuhang lupain, ang Dark Clan ay isang kapangyarihan lamang na hindi marate sa foreign lands, ngunit ang patriarch ng isang kapangyarihang tulad nito ay talagang nagtataglay ng nakakatakot na paglilinang, at ito ay talagang nakakagulat. Ang gayong lakas ay ganap na may kakayahang magwalas sa 10 dinastiya. Gaya ng inaasahan sa mga banyagang lupain na naging sanhi ng pagkamutla ng mga tao sa 10 dinastiya sa pagbanggit lamang nito. Talagang malayo ito sa isang bagay na maihahambing ng 10 dinastiya na sumakop sa isang liblib na lugar. Kahit na ang isang angka na hindi man lang marate sa foreign lands ay may lakas na walisin ang 10 dynasties. Tumaas ang kilay ni Alvin, at nilayon niyang direktang ipahayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang Grade 2 Alchemist. Ngunit sa sandaling ito, si Alvin ay natigilan. Hindi lang si Alvin, maging si Wilbur at ang iba pang mga taong naruroon ay natigilan din.
Pakiramdam nila ay namamanhid ang kanilang mga anit habang pinagmamasdan ang eksenang biglang nangyari sa kanilang harapan. Si Leroy na buong galit na sumusuntok kay Wilbur, ay nasa daan pa rin nang maputol ang kanyang braso sa balikat at sariwang dugo na nakasisilaw at nagniningning na tumalsik. Mula sa simula hanggang sa wakas, lahat ng mga batang henyo ng 10 dinastiya, kasama si Alvin, ay hindi napansin na may mali. Biglang naputol ang braso ni Leroy. Para naman kay Wilbur at sa iba pa, malinaw na sa halip ay nag-uungol sila ng isang espada, at dahil masyadong maikli ang tagal ng pag-ungol ng espada, kung hindi dahil sa kakaiba ang kanilang lakas, hindi nila ito kayang marinig. Nanginig ang katawan ni Leroy na naputol ang braso, at ipinakita niya ang masakit na ekspresyon, ngunit pilit itong tiniis at hindi gumawa ng ingay. Mabilis niyang hinawakan ang kanyang naputol na braso at mahigpit na idiniin sa lugar kung saan naputol ang kanyang braso, at pagkatapos ay commandant ang kanyang origin energy na may balak na i-connecta ang kanyang naputol na braso. Kasabay nito, hindi niya maiwasang iangat ang ulo para tumangala sa langit na may ekspresyon na puno ng takot. Kanina, mahina niyang nasalo ang liwanag ng espada na bumaba mula sa langit at pinutol ang kanyang braso. Ang lakas ng tao ay napakalakas na ito ay ganap na umiiral sa ikapitong antas ng Void Transformation Stage o mas mataas. Talagang hindi niya kayang saktan ang isang buhay na tulad nito. Kaya't mula sa simula hanggang sa huli, hindi siya naglakas loob na gumawa ng tunog dahil labis siyang natatakot na inisin ang ekspertong iyon na nakakubli sa mga anino. Damat! Hindi naman tutulungan ng ekspertong iyon si Alvin, di ba? Ang ekspresyon ni Leroy ay sobrang hindi magandang tingnan. Ang kanyang pinakamalaking pag-aalala ngayon ay ang pagtulong ng eksperto kay Alvin na parang ganito, sila ay walang alinlangan na mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit para patayin niya si Alvin. Huminga ng malalim si Leroy at tumingin kay Wilson dahil alam niya na talagang hindi bibitawan ni Wilson ang mga eksperto na nakatago sa mga anino ng ganoon kadali. Ngayon, umaasa na lang siya na si Wilson ay makakaladkad palabas at mapatay ang ekspertong iyon. Sa ganitong paraan, ang kaunting pag-aalala niya ay mawawala na parang ambon at usok. WHO. Sa wakas ay nagbago ang kalmadong ekspresyon ni Wilson. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay hindi nakatingala sa langit, ngunit sa halip ay nakatingin ito sa herbaceous peony pavilion na nasa ilalim ng Alvin. Wilson, matagal nang hindi nagkita. Sa ilalim ng maraming nakatutok na mga tingin, isang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki ang biglang sumulpot mula sa loob ng herbaceous peony pavilion. Pagkaraan ng maikling sandali, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nawala sa paningin ng karamihan, at nang muli siyang nagpakita, nasa tabi na siya ni Lizardo. Guru! Hindi napigilan ni Lizardo na mapabuntong hininga nang makita ang hitsura ng matapang na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kanina, kahit na nag-aapoy ang kanyang puso sa pagkabalisa ng si Alvin ay nahaharap sa isang krisis, ngunit hindi siya gumawa ng walang kwentang aksyon, at sa halip ay nakipag-ugnayan siya sa kanyang master ng walang katapusan. Dahil alam niya na maliban kung ang kanyang guro ay namumukod-tangi, kung hindi, kahit na ang lahat mula sa Dark Cloud Dynasty ay naghangad na protektahan si Alvin, imposibleng mabuhay si Alvin. Siya ang pumutol sa braso ng Patriarch ng Dark Clan. Ang ekspertong ito ay pinutol ang braso ng Patriarch ng Dark Clan. Ipinapalagay ko na siya ay hindi bababa sa isang pag-iral sa ikapitong antas ng Void Transformation Stage o mas mataas. Sa ganitong paraan, ang kanyang lakas ay hindi mas mababa kaysa kay Vice Fourth Master Wilson Flair. Siya ang master ng batang henyo na iyon mula sa Dark Cloud Dynasty na dumating para lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties. Ang binatang iyon ay nakatayo sa tabi ni Alvin at tila kaibigan ni Alvin. Nagbulungan ang mga miyembro ng 10 dinastiya sa talakayan. Naulit na naman ang eksenang nasa harapan nila, dahilan para matarante sila habang tumataas baba ang kanilang mga damdamin, at hindi sila nakakalma ng mahabang panahon. Ang amo ni Lizardo. Malungkot ang ekspresyon ni Sherman. Ano man ang mangyari, hindi niya akalain na ang Panginoon ni Lizardo ay talagang magiging eksperto sa ikapitong antas ng Void Transformation Stage o mas mataas at lalabas sa panahong tulad nito. Si Alvin ay kukunin na ni Leroy, at ang panghihimasok ng Panginoon ni Lizardo ay nagdulot sa puso ni Sherman na mapuno ng hindi nasisiyahang pakiramdam.
Ngayon ay umaasa na lamang siya na si Wilson, ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort, ay may kakayahang supulan ang amo ni Lizardo. Sa kabilang banda, ang mga ekspresyon ng mga taong iyon na walang ibang hinihiling kundi ang mamatay si Alvin ay may labis na hindi magandang tingnan. Kaunti na lang at namatay na si Alvin. Lahat sila ay nakaramdam ng labis na panghihinayang. Sa kabilang panig, bukod kina Alvin, Irish, at Logan, lahat mula sa Dark Cloud Dynasty, kabilang si Wilbur, ay nabigla sa lakas ng Panginoon ni Lizardo. Nasa pavilion pa rin siya pero nagawa niyang i-condense ang isang espada mula sa malayo at mahigpit ang braso ng Patriarch ng Dark Clan. Gaano ito kakilakilabot na kakayahan? Ang Patriarch ng Dark Clan ay isang pag-iral sa ika-6 na antas ng Void Transformation Stage sa anumang antas. Kahit na ang isang ika-7 antas na eksperto sa Void Transformation Stage ay malamang na hindi maaaring magkaroon ng ganoong kabigat na lakas, tama ba? Senior. Tumingin si Alvin sa master ni Lizardo na may pagtataka na ekspresyon. Kahit na noon pa man ay alam na niya na naruroon ang amo ni Lizardo, dahil hindi niya alam ang lakas ng Panginoon ni Lizardo, kaya hindi niya alam kung may iligtas siya ng amo ni Lizardo mula sa mga kamay ng Vice Fort Master ng Skywolf Fort na ito. Ngayon nang ang Panginoon ni Lizardo ay kumilos ng marahas at pinutol ang braso ng Patriarch ng Dark Clan, pinahintulutan siya nitong makita ang liwanag ng pag-asa. Kahit na mayroon na siyang paraan para harapin ito, ang paggawa niyan ay walang alinlangan na magdudulot sa kanya na magtrabaho para sa Skywolf Fort. Bagamat handa na siya sa pag-iisip, puno pa rin ng ayaw ang kanyang puso. Ang pagtatrabaho para sa isang kapangyarihan na minsan ay nagnanais na ihatid ang isang tao sa kamatayan ay isang bagay na pinaniniwalaan niyang walang sinumang kusang gagawa. Salamat, Senior. Huminga ng malalim si Alvin at yumuko habang nagpasalamat sa amo ni Lizardo. 2 beses na niyang nakita ang Panginoon ni Lizardo, at 2 beses na iniligtas ng Panginoon ni Lizardo ang kanyang buhay. Naramdaman niya ang paggalang na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso patungo sa isang pag-iral na tulad nito. Tumango ang Panginoon ni Lizardo, at pagkatapos ay tumingin siya kay Wilson ng may titig na parang espada. Tibak 13. Ang ekspresyon ni Wilson ay labis na nagbabala, at galit na sinabi niya, kailan mo pa naging lugar para makialam sa kung paano ginagawa ng aking Skywolf Fort ang mga bagay-bagay. Kahit nagalit si Wilson, wala siyang kahit katiting na intensyon na kumilos. Ito ay kahit na ang isang bakas ng takot ay bahagyang naghalo sa kaibuturan ng kanyang mga tingin. Obviously, natatakot siya sa lakas ng master ni Lizardo, Sword 13. Sword 13, isang mabigat na cultivator ng espada ng Blade Sect, at ang pangalawang ranggo na eksperto sa House of Swords, sa Blade Sect. Maraming taon na ang nakararaan, minsang nakipag-away si Wilson sa Sword 13, at sa isang galaw, natalo siya sa mga kamay ni Sword 13. Ang Blade Sect ay isang kapangyarihan ng foreign lands na kapantay ng Skywolf Fort. Ngunit kahit na alam niyang hindi siya katapat para sa Sword 13, hindi man lang natakot si Wilson. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang Skywolf Fort at hindi ang Blade Sect. Hindi pa banggitin ang kanyang lakas ay maaari lamang may ranggo ng bahagya sa ibaba ng average sa gitna ng 5 Vice Fort Master ng Skywolf Fort, mayroon pa ring isa pang Fort Master na pinakamabigat sa Skywolf Fort. Natural na hindi ako mapakali na pakialaman ang mga bagay ng Skywolf Fort mo. Ngunit ang nakababatang kapatid na ito ay kaibigan ng aking nakasaradong alagad. Ayos lang kung wala ako, ngunit dahil ako nga, natatakot talaga akong hindi ako kilalanin ng alagad kung ito bilang kanyang Panginoon kung tatayo lang ako. Walang pakialam na sinabi ni Sword 13, bukod dyan, sa tingin mo ba hindi ko alam ang layunin ng iyong Skywolf Fort na idinaos itong martial competition of the 10 dynasties? Sasabihin ko lang sa iyo ngayon. Gusto ng Blade Sect natin ang kalahati ng mga batang eksperto na maging tanyag sa martial competition ng 10 dynasties. Natapos magsalita si Sword 13 sa isang hininga, at ang kanyang mga salita ay napuno ng hindi mapag-aalinlangan ng tono. Sword 13, ikaw. Huwag kang lalayo. Nagdilim ang mukha ni Wilson, at galit na galit siya. 782. Masyado bang pupunta? Nagsimulang tumawa si Sword 13. Wilson, hindi ko ito sariling desisyon kundi desisyon ng buong Blade Sect natin.
Siyempre, hindi sasamantalahin ng Blade Sect natin ang Skywolf Fort mo nang walang kabuluhan. Ayon sa pagkakaalam ko, bukod sa Blade Sect natin, alam ng mga kalbong iyon ang tungkol sa iyong Skywolf Fort na maringal na nagdaraos ng martial competition of the 10 dynasties. Gusto mo bang makipagtulungan sa kanila ang Blade Sect natin? O gusto mo bang makipagtulungan ang Blade Sect natin sa Skywolf Fort? Natapos magsalita si Sword 13 sa isang hininga. Dahil sa sinabi ng Sword 13, ang galit na ekspresyon ng mukha ni Wilson ay naglaho na parang ulap at ambon, at napalitan ito ng nakakatakot na ekspresyon. Hindi niya akalain na ang bagay na ito ay malalaman talaga ng mga makukulit na kalbo na iyon. Dahil kaibigan ka ng saradong pinto ng Sword 13 na alagad, kung gayon ay ibababa namin ang bagay na ito dito. Walang pakialam na sumulyap si Wilson kay Alvin habang nagsasalita ito. Dahil sa mga salita ni Wilson, naging malungkot ang ekspresyon ni Leroy na nakatayo sa malapit, at nagmamadaling sinabi niya. Vice Fort Master Feng, ikaw. Nangako ka sa akin. Ikaw. Hindi mo kaya. Nabalisa si Leroy nang makita niyang gustong balikan ni Wilson ang kanyang mga sinabi. Is it your place to interfere with what decision I, Wilson, make? You can leave. I will return that favor to you sooner or later. Ang mga salita ni Leroy ay parang fuse na lubos na nagpasiklab sa galit ni Wilson, at naging sanhi ito ng mukha ni Wilson na tila natabunan ng isang layer ng yelo. Malungkot ang ekspresyon ni Leroy nang marinig niya si Wilson. Hindi niya akalain na ang marangal na Vice Fort Master ng Skywolf Fort na ito ay babalik sa kanyang salita sa isang kapritsyo. Siyempre, alam niya ng malinaw sa kanyang puso na kahit na bumalik si Wilson sa kanyang salita, wala siyang magawa laban kay Wilson dahil talagang hindi siya katugma ni Wilson. Huminga ng malalim si Leroy at tinitigan ng masama si Alvin, at nag-iwan siya ng voice transmission bago umalis. Alvin, maswerte ka ngayong nakatakas sa kalamidad. Ngunit ang pagkakaroon ng swerte sa ngayon ay hindi nangangahulugan na ang iyong swerte ay magiging napakabuti para sa iyong buong buhay. Ito ang voice transmission na ipinadala ni Leroy sa mga tainga ni Alvin bago siya umalis, at ang kanyang mga salita ay puno ng mga pagbabanta at ipinakita ang kanyang mga resolusyon. Hanggat nagawa niyang maghayganti para sa kanyang apo, handa siyang magbayad ng anumang halaga maliban sa kanyang sariling buhay. Kahit na si Alvin ay may Sword 13 bilang kanyang suporta, walang pakialam si Leroy, at hanggat nakahanap siya ng pagkakataon, papatayin niya si Alvin sa unang posibleng sandali. Matapos patayin si Alvin, tatakas siya sa malayo mula sa Ancient Desert City, at kahit nasa lawak na wala siyang pakialam kung ilabas ng Sword 13 ang kanyang galit sa Dark Clan. Kung hindi dahil sa pagkakaroon niya ng katiyakan na matutulungan siya ni Wilson na harapin si Alvin nang dumating siya sa Skywolf Fort sa pagkakataong ito, matagal na niyang pribado ang pagpatay kay Alvin. Ngunit hindi niya akalain na kahit tulungan siya ni Wilson para sa kapakanan ng pagbabalik ng pabor, hindi pa rin niya nagawang patayin si Alvin sa huli. Ang Sword 13 na lumitaw ng wala saan ay ganap na nakagambala sa kanyang mga plano. Nang harapin ang mga pagbabante ni Leroy, walang pakialam si Alvin at parang hindi niya narinig ang boses ni Leroy. Pagkaalis ni Leroy, winalis ni Wilson ang Sword 13 ng malamig at walang pakialam na tingin bago umalis. For a time, the gazes of the representatives and young geniuses of the 10 dynasties descended to Sword 13. Base sa sinabi kanina, mukhang galing siya sa Blade Sect. Sa mga tuntunin ng lakas, ang Blade Sect ay tiyak na hindi mas mababa sa Skywolf Fort. Hindi ka ba nagsasalita ng kalokohan? Kung hindi dahil doon, papayag ba ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort na iyon? I wonder kung ano ang ibig sabihin ng mga sinabi nila kanina. Maraming tao ang nagbulungan sa diskusyon. Lalo na ang mga miyembro ng Dark Cloud Dynasty. Bukod kina Alvin at Logan, lahat sila ay tumingin sa Sword 13 na may bahagyang natulala na ekspresyon. Kahit na nakita ni Irish ang Sword 13 na pumatay sa Ice Flame Pavilion ng Darming Dynasty, hindi niya akalain na ang lakas ng Sword 13 ay talagang magiging sobrang nakakatakot at malalampasan pa ang kanyang ama. Isang eksperto sa ikapitong antas ng Void Transformation Stage o mas mataas. Bukod dito, tila hindi lang siya naging eksperto sa ikapitong antas ng Void Transformation Stage.
Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na ang Sword 13 ay isang mabigat na pag-iral sa ika-8 antas ng Void Transformation Stage o maging ang ika-9 na antas ng Void Transformation Stage. Ang Sword 13 ay ganap na walang pakialam sa lahat ng mga titig na ito, at bahagyang itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan si Alvin bago ngumiti. Alvin, magaling ka talagang manggulo. Kung si Lizardo ay katulad mo, natatakot ako na matagal ko nang nabali ang kanyang mga paa. Kahit na nagsasalita ng ganito ang Sword 13, sa halip ay malinaw na napansin ni Alvin na nang banggitin ng Sword 13 si Lizardo, ang kanyang mga mata ay napuno ng nakangiting ekspresyon. Malinaw na pinabura ng Sword 13 ang kanyang closed door na disipulo, si Lizardo. Napangiti si Lizardo nang nahihiya nang marinig niya ito. Hindi mahalaga kung ang karamihan sa mga batang henyo mula sa Dark Cloud Dynasty o ang mga batang henyo mula sa iba pang 9 na dynasties, lahat sila ay tumingin kay Lizardo na may mga titig na puno ng inggit. Nainggit sila kay Lizardo dahil sa pagkakaroon niya ng isang kakilakilabot na master at napakalakas na suporta. Sa pag-alalay na tulad nito, hindi pa banggitin ang Ancient Desert City, hanggat hindi sinaktan ni Lizardo ang Fort Master at Vice Fort Masters ng Skywolf Fort, sapat na para sa kanya na gumalaw ng walang hadlang. Damat! Kaunti na lang. Ang ekspresyon ni Sherman ay sobrang hindi magandang tingnan, at ang kanyang puso ay napuno ng hindi nasisiyahang pakiramdam. Kanina, hindi niya maiwasang matuwa nang makita niyang ang patriarch ng Dark Clan, si Leroy, ay kukunin na sana si Alvin. Ngunit sa kritikal na sandali na iyon, ang hitsura ni Sword 13 ay naging sanhi ng lahat sa usok. Ito ay mahirap para sa kanya na tanggapin. Kapag mayroon akong sapat na lakas, ang unang taong papatayin ko ay itong Sword 13. Ang mga mata ni Sherman ay kumikislap na may matinding liwanag habang nakatingin siya sa Sword 13. Whoosh! Si Sherman ang unang umalis, at bumalik siya sa pavilion na tinutuluyan niya. Kaunti na lang. Ang mga taong iyon na walang ibang hinangad kundi ang kasawiang mangyari kay Alvin, tulad ni Ted, ay nakaramdam din ng dismaya. Unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga tao sa pinangyarihan. Hindi nagtagal, tanging ang grupo ng mga tao mula sa Dark Cloud Dynasty ang nanatili sa kalangitan. Lizardo, hindi mo ba kami ipapakilala? Tumingin ang emperador ng dinastiyang Dark Cloud kay Lizardo at bahagyang ngumiti habang nagtatanong. Malinaw, gusto ng emperor ng Dark Cloud Dynasty na makilala ang amo ni Lizardo, ang Sword 13, sa pamamagitan niya. Kahit na hindi niya alam kung ano ang Blade Sect na binanggit ng Sword 13, ngunit bilang Emperor ng Dark Cloud Dynasty, matalas ang kanyang pag-iisip at madaling matukoy na ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort, si Wilson, ay medyo natatakot sa Sword 13 at sa Blade Sect sa likod ng Sword 13. Malalaman niya mula rito na ang Blade Sect ay malamang na hindi mas mababa sa Skywolf Fort. Sa orihinal, kung tungkol sa Emperor, si Lizardo ay mula sa kanyang Dark Cloud Dynasty anuman ang mangyari, at kinailangan siyang bigyan ni Lizardo ng mukha at ipakilala sa kanya ang misteryosong Sword 13. Ngunit siya ay tiyak na mapapahamak na mag-isip ng labis. Sa ilang sandali, ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang hindi magandang tingnan. Kilalang kilala ba ako sa iyo? Walang pakialam na sumulyap si Lizardo sa Emperor, at pagkatapos ay tinawag niya sina Alvin, Wilbur, Irish, at Sandro bago bumalik sa Herbaceous Peony Pavilion na may Sword 13. Ang ekspresyon ng emperador ng dinastiyang Dark Cloud ay hindi magandang tingnan hanggat maaari niyang tingnan ang mga figure ni Alvin at ng iba pa na naglalaho sa malayo. Gayunpaman, kahit nagalit siya, hindi siya naglakas loob na ipakita ito. Anong biro? Kung ang Panginoon ni Lizardo, ang dalubhasang iyon na tinatawag na Sword 13 ay gustong makipagdeal sa kanya, ang Sword 13 ay malamang na kailangan lang ng isang strike para patayin siya. Para naman kay Hines, Hugh, at amo ni Sherman, Bryce, lahat sila ay tahimik at walang imak. Nadama nila ang isang alon ng kawalan ng kapangyarihan sa harap ng isang eksperto na tulad niyan. Sinundan ni Alvin at ng iba pa si Lizardo upang pumasok sa Herbaceous Peony Pavilion, at pagkatapos ay ipinakilala ni Lizardo ang kanyang master kay Alvin at sa iba pa sa isang maluwang na silid. Sword 13, isang eksperto sa Blade Sect.
Ang Blade Sect ay isang kapangyarihan ng mga dayuhang lupain na hindi mas mababa sa Skywolf Fort, at halos lahat ng mga disipulo nito ay mga martial artist na gumagamit ng mga espada o saber, kaya lalo silang nahahati sa House of Sabers at House of Swords. Ang Sword 13 ay ang Vice-Sect Master ng Blade Sect. Matapos ipakilala ni Lizardo si Alvin at ang iba pa sa Sword 13, tumango si Sword 13 at pinisil ang isang bakas ng isang bihirang ngiti. Hindi ka talaga masama. Kung payag ka, maaari akong gumawa ng exception at payagan kang makapasok sa Blade Sect at maging elder ng House of Swords sa Blade Sect natin. Tumingin si Sword 13 kay Wilbur. Malinaw, medyo nabigla siya sa isang pambihirang henyo sa martial daw tulad ni Wilbur na nagmula sa Dark Cloud Dynasty. Siya ay lubos na malinaw tungkol sa kapaligiran ng paglilinang sa 10 dinastiya. Napakabihirang na si Wilbur ay may kakayahang makapasok sa ika-4 na antas ng Void Transformation Stage bago ang edad na 50 habang nasa ilalim ng masamang kapaligiran sa paglilinang sa 10 dynasties. Lumiwanag ang mga mata ni Wilbur nang marinig niya ang Sword 13 at naglabas siya ng malakas na hangarin sa labanan. Marami ba silang eksperto sa ika-4 na antas ng Void Transformation Stage o mas mataas sa Blade Sect? Oo naman. Tumango si Sword 13. Walang bababa sa 7 tao sa ika-7 antas ng Void Transformation Stage sa itaas sa ating Blade Sect. Para sa mga tao sa ika-4 na antas ng Void Transformation Stage hanggang sa ika-6 na antas ng Void Transformation Stage, mayroong higit sa 20 tao. Payag akong sumali sa Blade Sect. Bahagyang ngumiti si Wilbur. Siya ay guman sa martial daw sa buong buhay niya, at gusto niyang hamanin ang mga eksperto at pagtagumpayan ang kanyang mga limitasyon sa linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Bukod sa kanyang likas na talento, ang kanyang kasalukuyang mga nagawa ay dahil dito. Ngayon nang marinig niya ang Sword 13 na nagsabing maraming buhay sa ika-4 na antas ng Void Transformation Stage o mas mataas sa Blade Sect, naantig si Wilbur. Kapag nakapasok na siya sa Blade Sect, hindi ba't marami siyang kalaban na dapat sanayin? Very good. Muling tumango si Sword 13 nang marinig niyang sumang-ayon si Wilbur. Dahil handa kang maging elder sa bahay ng mga espada ng Blade Sect natin, bumalik ka sa Blade Sect kasama ko pagkatapos ng martial competition ng 10 dynasties. Tumango si Wilbur. Congratulations, Uncle Flair. Binati ni Alvin si Wilbur. Para kay Wilbur, ang pagsali sa Blade Sect ay walang alinlangan na malaking pagbabago sa kanyang buhay. Naniniwala si Alvin na sa likas na talento at kakayahan ni Wilbur, kapag nakarating na siya sa Blade Sect, tiyak na magbubunga siya ng hindi pangkaraniwang makikinang na mga resulta at magkakaroon pa ng pagkakataon na maging isa sa iilang eksperto ng Blade Sect. Sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor sa kanyang isipan, naramdaman niyang kaya niyang malaman ang kakayahan ng mga tao ng tumpak. Sa ganang kanya, marahil ang Sword 13 ay mas malakas kaysa kay Wilbur ngayon, ngunit maaaring hindi ito ang mangyayari sa hinaharap. Dahil si Wilbur ay nagtataglay ng potensyal na maging isang eksperto. Marahil, may pagkakataon si Uncle Flair na maging eksperto sa Martial Monarch stage. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Congratulations, Ama. Congratulations, Uncle Flair. Pagkatapos ni Alvin, binati ni Irish, Lizardo, at Sandro si Wilbur. 783. Sa lalong madaling panahon, magkasunod na umalis sina Wilbur at Sword 13 sa silid ni Lizardo. Tanging sina Alvin, Irish, Sandro, at Lizardo ang nanatili sa silid. Ang mga tingin ng tatlo sa grupo ni Alvin ay sabay na bumaba kay Lizardo. Napakaraming tanong sa kanilang puso na nangangailangan ng mga sagot ni Lizardo. Lizardo, sinabi ni Senior kanina na gusto ng Blade Sect ang kalahati ng mga batang eksperto na maging tanyag sa martial competition ng 10 dynasties. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Nagtataka na tanong ni Alvin. Naramdaman pa rin niya na kapag sinabi ng Sword 13 ang mga salitang iyon, talagang hindi lang gusto ng Blade Sect na makipagkumpetensya para sa mga disipulo sa Skywolf Fort. Hindi ko rin alam. Mapait na tumawa si Lizardo. Ang alam ko lang ay hiniling ako ni Master na lumahok sa martial competition ng 10 dynasties, at ibabalik niya ako sa Blade Sect kapag natapos na ang martial competition.
Kahit na si Lizardo ay naging disipulo ng Sword 13 sa loob ng ilang panahon, hindi na siya nakabalik sa Blade Sect na may Sword 13. Then what about the Baldies your master mentioned earlier? Bakit naging dahilan ng pagdilim ng ekspresyon ng Skywolf Fort's Vice Fort Master? Nakakatakot ba ang mga kalbong iyon? Tanong ni Irish. Sa totoo lang, hindi rin ako malinaw sa mga kalbo na iyon. Narinig ko lang na binanggit ni Master na ang mga kalbo na iyon ay kumakatawan sa isang kapangyarihan ng mga dayuhang lupain na hindi mas mababa sa ating Blade Sect. Si Lizardo ay nagsalita na may bahagyang kawalan ng kakayahan dahil ang alam niya ay napakaliit. Makatitiyak tayo na tiyak na may dahilan kung bakit biglang idinaos ng Skywolf Fort ang martial competition ng 10 dynasties na ito. At saka, ang dahilan na iyon ay naging dahilan upang bigyan ito ng pansin ng Blade Sect at ng isa pang kapangyarihan ng foreign lands na hindi mababa sa Blade Sect. Hulaan ni Sandro. Nakuha ng kanyang hula ang nagkakaisang pagsang-ayon ng tatlong grupo ni Alvin. Tama, Lizardo, bakit Sword 13 ang tawag sa amo mo? Malamang hindi niya tunay na pangalan, di ba? Curious na tanong ni Irish. Tumingin din sina Alvin at Sandro kay Lizardo, at pareho ang tanong nila sa kanilang mga puso. Ang Sword 13 ay hindi parang isang regular na pangalan, at ito ay parang isang code name. Alam ko na ang sagot dito. Sinabi ni Lizardo, dahil naitanong ko na ito kay Master minsan. Ayon kay Master, may tradisyon sa Blade Sect natin. Ang Master ng House of Blades at House of Swords sa Blade Sect ay kailangang mapili mula sa isang lubhang nakakatakot na selection. At saka, ang isang selection na tulad niyan ay gaganapin tuwing 30 taon. Sa panahon ng mga selection na iyon, hindi mahalaga kung ito ay ang House of Sabers o House of Swords, pareho silang maingat na pipili ng 18 outstanding disciples na may intensyon na maging Sect Master. Mula sa sandaling ang mga natitirang alagad ng House of Sabers ay sumang-ayon na sumailalim sa pagpili, ang kanilang mga nakaraang pangalan ay hindi na umiiral, at isang bagong pangalan na lamang ang mananatili. Ito ay magalang na Saber 1, Saber 2, Saber 3. Hanggang Saber 18. Habang nagsasalita siya dito, huminto sandali si Lizardo. Halimbawa, ang Panginoon ni Logan ay tiyak na Saber 5 ng mga kasalukuyang henerasyon, at sa susunod na ilang taon, opisyal na siyang hahalili bilang Master ng House of Sabers sa Blade Sect. Tumingin si Lizardo kay Alvin habang nagsasalita siya. Ang Panginoon ni Logan. Tumaas ang kilay ni Alvin, at bahagyang nagulat siya. Natural na pamilyar siya kay Logan. Ang Saber Young Master ng nabuong 5 dakilang Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom at ang foster son ng leader ng Demonic Lotus Blade Sect, Wilmar, at Logan ay maaaring ituring na kalahating kaaway niya. Siyempre, pagkatapos niyang patayin si Wilmar, maaari na silang ituring na mga tunay na kaaway. Kapag nalaman ni Logan na pinatay niya si Wilmar, tiyak na wala nang hihigit pa si Logan kundi ang labanan siya hanggang kamatayan. Noong una, pagkatapos niyang durugin si Logan sa martial competition ng 5 dakilang sekta ng Azure Forest Imperial Kingdom, hindi na sineseryoso ni Alvin si Logan. Dahil pakiramdam niya ay malayong maiiwan niya si Logan at walang dapat katakutin. Nang ang Azure Forest Imperial Kingdom ay nagdaos ng Genius Competition at nakita niya muli si Logan ay hindi niya napigilan ngunit labis na nabigla. Sa oras na iyon, si Logan ay tila isinilang na muli, at isang napakalaking pagbabago ang nangyari sa kanya. Kahit na si Logan ay mas mababa pa rin sa kanya, hindi siya gaanong mababa sa kanya. Nang maglaon, nakatagpo siya ng sunod-sunod, na nagpapahintulot sa kanyang lakas na sumulong ng mabilis, samantalang, ang lakas ni Logan ay hindi pa rin sumunod ng mabilis o mabagal sa kanyang likuran, at ito ay naging dahilan upang siya ay mapuno ng paghanga sa hindi inaasahang pagtatagpo sa likod ni Logan. Ayon sa kanyang kaalaman, ang hindi inaasahang pagkikita ni Logan ay katulad ng kay Lizardo, at pareho silang may master na nagmula sa mga dayuhang lupain. Bukod dito, ang kanilang mga amo ay mula sa parehong sekta. Tinawag ni Lizardo ang master ni Logan bilang Martial Uncle Saber, at tinawag ni Logan ang master ni Lizardo bilang Martial Uncle Sword.
Sa oras na iyon, bahagyang natarante si Alvin nang magsalita sila sa kanilang mga amo sa ganoong paraan, ganyan ba ang tawag ng mga tao sa kanilang mga nakatatanda? Ngayon ay naunawaan na niya. Ang isa ay tinawag na Saber 5, ang isa naman ay tinatawag na Sword 13, paano pa nila sila tutugunan? So sa ganitong paraan, kinakatawan ng master mo ang master ng Blade Sect? Tanong ni Alvin. Oo. Tumango si Lizardo. Ang master ni Logan, si Saber 5, ay ang nag-iisang disipulo sa 18 disipulo mula sa House of Sabers na dumaan sa pagpili at nakaligtas. Ang iba pang 17 na disipulo ng House of Sabers ay patay na. Masasabing tinapakan ni Saber 5 ang mga bangkay ng 17 na alagad ng House of Sabers para angkinan ang kanyang kasalukuyang katayuan at mga nagawa. Nang matapos siyang magsalita, hindi napigilan ni Lizardo na mapabuntong hininga. Natural na alam ni Alvin kung bakit buntong hininga si Lizardo. Dahil ang amo ni Lizardo, ang Sword 13, ay ganoon din, tinapakan niya ang mga bangkay ng 17 disipulo mula sa House of Swords upang maging tagapagmana ng House of Swords. Nakakatakot talaga ang Blade Sect mo. Walang panganib ang aking ama sa pagsali sa Blade Sect, tama ba? Nang marinig niya ang tradisyon na makipagkumpetensya para sa posisyon sa Blade Sect, namutla ang magandang mukha ni Irish at nagtanong siya ng may bahagyang takot. Siyempre hindi. Mapait na tumawa si Lizardo. Ang kompetisyon lamang para sa posisyon bilang master sa House of Swords at House of Sabers ang medyo trahedya. Normally, ang mga disciples ng House of Sabers ay harmonious sa isa't isa. At saka, ang House of Swords ay halos pareho rin. Ang mga disipulo ng House of Sabers ay magkakasuwato sa isa't isa. Ang mga disipulo ng House of Swords ay halos pareho. Napangiti si Sandro. Base sa sinabi mo. Parang may mali sa pagitan ng mga alagad ng House of Swords at House of Sabers. Sa totoo lang, wala namang masama. Ayon sa aking Panginoon, pareho lang silang hindi kumbinsido sa lakas ng isa't isa, kaya paminsan-minsan ay magkakaroon ng kompetisyon at alitan sa pagitan ng magkabilang panig. Nagsalita si Lizardo na may bahagyang kahihiyan. Medyo nalaman niya ang tungkol sa sitwasyon sa Blade Sect, ngunit siya mismo ay hindi masyadong malinaw tungkol dito. Tinawag mong walang mali. Hindi napigilan ni Alvin na iikot ang kanyang mga mata kay Lizardo. Sa kanyang puso, medyo inaprubahan niya ang paraan ng pamamahala sa pagpapanatiling independyente ng House of Swords at House of Sabers. Tungkol naman sa sanguinary competition sa House of Swords at House of Sabers para sa posisyon ng master ng kani-kanilang bahay, wala siyang naramdamang mali dito. Ang Cloud Continent ay isang mundo kung saan iginagalang ang malalakas, at kung gusto ng isang tao na maging isang pambihirang figure, natural na walang kakulangan sa mga paghihirap at panganib. Sa pamamagitan lamang ng pagtawid sa mga patong-patong na mga paghihirap at mga panganib na ito ay tunay na tatayo sa tuktok. Ito ay isang bagay na lubos na naramdaman ni Alvin. Dahil taglay niya ang dalawang panghabang buhay na alaala ng Rebirth Martial Emperor, samantalang, ang Rebirth Martial Emperor ay naglakad ng hakbang-hakbang upang makamit ang mga tagumpay na natamo niya sa dalawang buhay na iyon at naging eksperto sa Martial Emperor stage na nakatayo sa tuktok ng Cloud Continent sa huli. Lizardo, sa ganitong paraan. Kung gusto mong makipagkumpetensya para sa posisyon ng Master of the House of Swords sa hinaharap, kailangan mong sumailalim sa sanguinary competition kasama ang isa pang 17 outstanding disciples ng House of Swords. Bigla, naisip ito ni Alvin, at nagdikit ang kanyang mga kilay habang nag-aalala para kay Lizardo. Oo. Tumango si Lizardo. Ito ang normal na proseso. Siyempre, hindi ako pinipilit ni Master na makipagkumpetensya para maging Master ng House of Swords. Mabait talaga sa'yo si Senior. Ngumiti si Alvin. Pagkatapos ng ilang oras na walang ginagawang pag-uusap, nagpaalam ang tatlo sa grupo ni Alvin kay Lizardo bago umalis sa Herbaceous Peony Pavilion. Pagkatapos niyang bumalik sa Narcissus Pavilion, hindi na bumalik si Alvin sa kanyang silid ngunit nanatili sa labas ng pavilion sa halip habang same time niyang nilinang ang mataas na grade on heaven rank martial skill, ang 9 Dragons Radiant Flash.
Pagkatapos ng serye ng mga pagtatagpo mula kanina, ang estado ng pag-iisip ni Alvin ay patuloy na nagbabago, at matagal na niyang nakalimutan ang naramdaman niya mula sa paglinang ng Nine Dragons Radiant Flash kanina. Kaya't noong muli niya itong nilinang ngayon, hindi niya naramdaman ang pagnanais ng bilis ngunit wala pa ring nakakamit. Swoosh! Swoosh! Ang mga daliri ni Alvin ay nabuo sa isang espada at tumama, at pagkatapos ay dalawang Divine Dragon na nagmula sa Origin Energy ang naglabas ng kanilang mga pangil at itinaas ang kanilang mga kuko habang sila ay sumipol. Ang medyo mas material na Divine Dragon sa gitna ng dalawa ay biglang bumaril ng dalawang kislap mula sa mga mata nito. Swish! Swish! Ang mga kidlat ay palm unit sa kalangitan at nag-flash out sa sobrang nakakatakot na bilis bago tumama sa napakalaking bato sa labas ng pavilion. Sa nakalipas na ilang araw, madalas na nilinang ni Alvin ang Nine Dragons Radiant Flash, kaya ang napakalaking batong ito ay matagal nang natatakpan ng mga butas. Pagkaraan ng ilang sandali sa paglilinang, huminto si Alvin, at pagkatapos ay hinawakan niya ang Wind Concept Fragment habang nagmumuni-muni siya sa cultivation. Walang tigil ang pagbuti ng kanyang wind concept. Ang pangyayaring naganap ngayon ay napakabilis na ibinalik sa kanyang isipan ni Alvin. Sa kanyang mundo, tanging ang wind concept na parang nagmumuni-muni na monghe kapag tahimik at parang baliw na kuneho kapag gumagalaw ang nanatili. Unti-unting lumipas ang oras at ang petsa na nagsimula ang martial competition ng 10 Dynasties ay papalapit ng papalapit. Sa huling 2 araw na ito, wala ni isang batang henyo ng 10 dinastiya ang umalis sa Skywolf Fort, at lahat sila ay tila nakarating sa isang tacit na pagkakaunawaan upang manatili sa kani-kanilang mga pavilion at magsaka. Bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng matinding pressure. Marahil sila ay itinuturing na pambihirang pag-iral sa kani-kanilang mga dinastiya. Ngunit ngayon, hindi lang ang mga batang henyo mula sa mga dynasties na kanilang pinanggalingan ang nakikipagkompetensya sila, nakikipagkompetensya din sila sa mga batang henyo mula sa isa pang 9 na dynasties. Kahit na ang isa ay ang numero 1 eksperto sa nakababatang henerasyon ng isang dinastiya, hindi maglalakas loob na sabihin na ang isa ay tiyak na mas malakas kaysa sa mga batang henyo ng iba pang 9 na dinastiya. Sa isang kisap mata, dumating na ang araw bago magsimula ang martial competition ng 10 Dynasties. Bumaba ang takip silim at ang papalubog na araw ay pula ng dugo, na naging dahilan upang ang buong Skywolf Fort ay tila nabahira ng dugo, at ito ay mukhang napakaganda at maganda. Mabilis talaga ang takbo ng oras. Bukas na ang martial competition ng 10 Dynasties. Napasandal si Alvin sa balkonahe ng pavilion habang nakatingin sa pulang liwanag na tumatakip sa langit at bumubulong-bulong. Naghanda na siya para salubungin ang kompetisyon sa pagitan ng mga batang henyo ng 10 dynasties bukas. Kuya Darfield. Biglang, nakita ni Alvin si Irish na lumilipad mula sa malayo, at siya ay bahagyang nagulat. Irish, saan ka nagpunta? Kuya Darfield, pumunta ako para magtanong tungkol sa mga patakaran sa unang round ng martial competition bukas. Mahiwagang ngumiti si Irish. 784. Ang mga patakaran para sa unang round ng martial competition. Umiling si Alvin at ngumiti, at hindi nagpakita ng pagsang-ayon o hindi pagsang-ayon. What's there to inquire about? It's simply advancement by battle, the usual. Sa buong paglalakbay dito, si Alvin ay nakaranas ng maraming martial competition, at siya ay lubos na pamilyar sa karaniwang paraan ng pagsulong sa pamamagitan ng labanan. Big Brother Darfield, ang mga patakaran ng unang round ng martial competition ng 10 Dynasties ay hindi isang labanan sa pagitan ng 2 tao para sumulong. Nagbigay si Irish ng mahiwaga. Hindi ito pagsulong sa pamamagitan ng labanan. Kung gayon ano iyon? Hindi na kailangang sabihin, medyo na-curious si Alvin nang marinig niya si Irish. Nabalitaan ko na sa unang round ng mga selection sa martial competition, lahat ng 100 kabataang henyo ng 10 dynasties ay papasok sa isang lugar sa Skywolf Fort. Pagkatapos nito, lahat tayo ay makulong sa loob at hihilingi na magsagawa ng Battle Royale. Kapag may ilang bilang ng mga tao ang namatay, ang Battle Royale ay titigil. Napabuntong hininga si Irish bago dahan-daang nagsalita. Magulong labanan. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga, ano sa tingin ng Skywolf Fort tayo?
Mga makina ng pagpatay. Hindi na kailangang sabihin, ang panuntunang ito ay lubhang brutal. Hindi bababasa, ito ay brutal sa opinyon ni Alvin sa sandaling ito. Unang round pa lamang ito ng mga selection, ngunit ang mga bangkay ng marami ay kailangang gamitin upang bigyang daan ang iilan, at ito ay isang bagay na mahirap tanggapin. Bukod dito, sa mata ng maraming kabataang henyo, ang martial competition ng 10 Dynasties ay talagang isang ordinaryong yugto lamang. Kahit na ang ilan sa kanila ay hindi nag-iisip na sila ay maaaring maging tanyag sa martial competition ng 10 Dynasties, ngunit nais nilang gamitin ito para pagilitin ang kanilang mga sarili. Natitiyak ni Alvin na kapag naipahayag na ang panuntunang ito, tiyak na magkakaroon ng maraming kabataang henyo sa 100 kabataang henyo mula sa 10 dinastiya na tatangjing lumahok. Ito ay unang round pa lamang ng pagpili, ngunit isa na itong buhay at kamatayan na pagpili, at ang pag-aalis ay mahigpit na nakatali kasama ng kamatayan, na nagiging sanhi ng isa na walang ibang pagpipilian. Bukod dyan, narinig ko rin iyon hanggang ngayon, eksakto kung paano isasagawa ito ng Battle Royale, isang bagay na iilan lang sa Fort Masters ng Skywolf Fort ang nakakaalam. Siguro kung magkakaroon ng anumang mga espesyal na paghihigpit sa Battle Royale ng unang round ng mga selection. Nagpatuloy si Irish. Tumango si Alvin, at pagkatapos ay kumislap ang kanyang mga mata. Kung maaari, pinakamahusay na humingi ng kooperasyon. At saka, dapat itong mga taong pinagkakatiwalaan natin. Kung makikipagtulungan sila sa mga taong hindi nila pinagkakatiwalaan, kung gayon sino ang nakakaalam kung ang ibang tao ay tahimik na sasaksakin ka sa likod. Kaya't kung ang mga taong hindi mapagkakatiwalaan lamang ang mananatiling pipiliin, mas mabuting kumilos ng mag-isa. Napag-isipan ko ng mabuti. Makikipagtulungan ako kina Kuya Darfield, Kuya Zhang, at Lizardo para bumuo ng isang maliit na koponan. Sa oras na iyon, tingnan ko kung sino ang mga ngahas na sakta ng ating grupo. Ang magagandang mga mata ni Irish ay kumikislap ng maliwanag na liwanag, at ang kanyang mga salita ay puno ng kumpiyansa sa lakas ni Alvin. Magandang ideya iyon. Lumiwanag ang mga mata ni Alvin, at pagkatapos ay lumipad siya palabas para lisanin ang Narcissus Pavilion. Let's go! Pupuntahan natin sina Kuya Zhang at Lizardo. Sa lalong madaling panahon, sina Alvin, Irish, at Sandro ay muling dumating sa Herbaceous Peony Pavilion, at pagkatapos ay pumasok sila sa silid ni Lizardo at muling sumama kay Lizardo. Alvin, ang martial competition ng 10 Dynasties ay bukas. Ano ang sabik na sabik ninyong hinahanap sa akin? Nagtataka na tanong ni Lizardo. Oo, kapatid na Alvin, ano ba talaga ang nangyari? Tanong ni Sandro. Si Sandro ay tinawag ni Alvin, ngunit si Alvin ay walang oras upang magpaliwanag bago dalhin si Sandro upang makarating sa lugar ni Lizardo. Kaya hindi pa rin alam ni Sandro kung bakit pinagsama-sama silang lahat ni Alvin. Irish, sabihin mo sa kanila. Tumingin si Alvin kay Irish at bahagyang ngumiti. Sumangayon si Irish bago dahan-daang sinabi kina Lizardo at Sandro ang tungkol sa mga patakaran ng unang round ng mga selection sa martial competition ng 10 Dynasties na sinabi niya kay Alvin kanina. Kaagad, ang kanilang mga ekspresyon ay hindi maiwasang maging malungkot. Lahat ng 100 sa atin ay kailangang pumasok sa isang lugar at sumailalim sa isang battle royale sa unang round ng mga selection. Hindi mapigil ang mapabuntong hininga si Lizardo. Sino ba talaga ang nagtakda ng ganoong kabaliwan na panuntunan? Sa oras na iyon, malamang na mayroong hindi bababa sa kalahati ng mga tao na hindi gustong maglaro sa Skywolf Fort. Talaga. Sinabi ni Sandro na may seryosong ekspresyon, kapag nalantad ang panuntunang ito, higit sa kalahati ng mga tao ang tiyak na magkukusa na isuko ang kanilang mga sarili. Kung tutuusin, iisa lang ang buhay nila. Maliban na lang kung ito ay isang taong may tiwala sa sarili niyang lakas, kung hindi, halos imposible para sa kanila na maging handa na lumahok sa pagpili ng buhay at kamatayan na tulad nito. Kung totoo ang sinabi ni Miss Irish. Kung gayon ang unang round ng pagpili sa martial competition ay halos kayang ikumpara sa kompetisyon sa Blade Sect natin para sa posisyon ng Master of the House of Swords at House of Sabers. Kumikislap ang mga mata ni Lizardo habang nagsasalita siya ng seryosong tono.
Narinig ni Irish mula sa isang Skywolf Fort Elder. Ang taong iyon ay may silver-eyed Skywolf badge sa kanyang dibdib. Sinabi ni Alvin, kaya ang impormasyong ito ay dapat na totoo. Hindi napigilan ni Alvin ang mapangiti nang makita niya ang mga tingin ni Lizardo at Sandro na kumikislap at malinaw na tila na puno ng takot sa martial competition bukas. Ako at si Irish ay naghanap sa inyong dalawa para pag-usapan kung paano haharapin ang pagpili sa buhay at kamatayan sa unang round bukas. Magkasabay na bumaba ang mga tingin ni Lizardo at Sandro kay Alvin nang marinig nila ito. Ako at si Irish ay naglalayo na bumuo ng isang maliit na koponan kasama kayong dalawa upang harapin ang natitirang 70+ kabataang henyo ng iba't ibang dynasties at makaligtas sa unang round ng mga selection bukas. Nagsalita si Alvin tungkol sa mungkahi na tinalakay niya kay Irish. Magagawa ito, sumasang-ayon ako. Lumiwanag ang mga mata ni Lizardo. Sumasang-ayon din ako. Walang pagtutol si Sandro. Ito ay dahil pareho silang nagtiwala kay Alvin, kung hindi, lubos na imposible para sa kanila na mabilis na makarating sa isang karaniwang pananaw. Pagkatapos ng lahat, kapag nagpasya silang makipagtulungan, ito ay katumbas ng pagpapasa sa kanilang hindi nababantayan na likod sa isa, at nangangailangan ito ng pagtitiwala sa isa't isa upang magawa. Sa silid ni Lizardo, ang apat na grupo ni Alvin ay nagkaroon ng isang karaniwang pananaw, at sila ay bubuo ng isang maliit na koponan na haharap sa unang round ng mga seleksyon ng magkasama sa martial competition ng 10 dynasties na gaganapin bukas. Wala pang oras ay naghiwa-hiwalay na silang apat. Ang tabing ng kalangitan sa gabi ay unti-unting bumaba, at ang mga batang henyo ng 10 dinastiya ay sinusubukang pagbutihin ang kanilang mga paglilinang, pag-unawa sa konsepto, o paglinang ng mga kasanayan sa militar. Isang kapaligirang seryoso at dala ang bahagyang pang-aapi ay tila sinasalubong ang pagdating ng martial competition ng 10 dynasties bukas ng umaga. Ang martial competition ng 10 dynasties ay ginanap ng Skywolf Fort para sa 10 dynasties. Kahit saang dynasty galing ang isang batang henyo, hanggat ang batang henyo ay may kakayahang maging tanyag at tumayo sa martial competition, kung gayon ang dynasty ay makakakuha ng mga gantimpala ng Skywolf Fort. Bukod sa isang grade 3 spirit weapon, maraming medicinal pill, at high-grade origin stones, kasama rin sa mga reward ang concept fragment na naiwan ng mga namatay na eksperto sa void transformation stage. Ang concept fragment ay ang pinakamahalaga sa lahat ng mga reward, at sino man mula sa 10 dynasties ay gustong makuha ang mga ito. Ito ay tiyak na dahil dito na ang 10 dinastiya ay magiging masigasig tungo sa martial competition ng 10 dinastiya, at ito ay kahit na sa lawak na sila ay naghanda para sa isang buong 4 na taon plus para dito. 4 na taon, ito ay hindi mahaba, ngunit hindi rin maikli, at ito ay sapat para sa maraming bagay na mangyari. Halimbawa, nang ang Alvin mula 4 na taon na ang nakakaraan ay inihambing sa kasalukuyang kanya, ito ay tulad lamang ng pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa, at mahirap ay connecte silang dalawa ng magkasama. Siyempre, ito ay sa mga tuntunin ng paglilinang. Kung tungkol sa hitsura, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang Alvin at ng Alvin mula 4 na taon na ang nakakaraan. Karaniwang binibigyang pansin niya ang pag-aalaga sa kanyang hitsura, at kasama ng kanyang malalim na paglilinang, ang pagtanda ng kanyang hitsura ay halos wala. Kahit na kung kaya ni Alvin na makapasok sa martial monarch stage sa loob ng 10 taon, mapapanatili niya ang kanyang kabataang hitsura magpakailanman. Sa oras na iyon, mapapanatili niya ang kanyang kasalukuyang hitsura para sa kawalang hanggan. Kahit 30 years, 50 years, or even 100 years from now, kahit unti-unting tumanda ang internal organ sa katawan niya, hindi magbabago kahit kaunti ang itsura niya. Ang napakaraming nilalang sa mundo ay nagising sa madaling araw, at ang buong Skywolf Fort ay naging mataong. Ang mga kinatawan at mga batang henyo ng 10 dinastiya ay umalis sa kani-kanilang pavilion at nagtungo sa malawak na arena ng labanan sa panlabas na kuta. Pagkaraan ng maikling sandali, karamihan sa mga tao ay nakatayo sa langit sa itaas ng arena ng labanan at tahimik na naghintay. Whoosh! 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 8 figure ang dumaan at nakarating sa isang gilid ng kalangitan sa itaas ng arena ng labanan sa isang kisap mata.
Si Alvin. At iyon ang Blade Sect Sword 13. Iyon ay ang Flare Clan's eldest master ng Dark Cloud Dynasty, si Wilbur, at ang walang kapantay na kagandahan sa kanyang tabi ay dapat na ang kanyang anak na babae, si Irish. Maraming kabataang henyo ng 10 dinastiya ang hindi napigil ang bomb-ulong sa talakayan nang makita nilang bumababa ang 8 figurang ito. Ang 8 tao na kara-rating lang ay ang grupo ni Alvin. Bukod kina Alvin, Irish, Lizardo, at Sandro, naroon din ang master ni Lizardo, Wilbur, at isa pang pares ng master at disipulo. Ang nakababata sa kanila ay si Logan, samantalang bago si Logan ay nakatayo ang isang buntong hininga at balbas na lalaki na may malawak na saber na dala sa kanyang baywang, at ang mga damit na kanyang isinuot ay mga lumang damit na naging dahilan upang siya ay tila isang tulisan. Siya si Saber 5. Tumaas ang kilay ni Alvin habang malabo niyang hulaan ang pagkakakilanlan ng may balbas na lalaking ito. Saber 5, ang Vice Sect Master ng House of Sabers sa Blade Sect. Hindi magtatagal bago siya maging Master ng House of Sabers, at ang kanyang status sa Blade Sect ay magiging isang bagay na tanging ang Master of the House of Swords ang maihahambing. Ang ibang miyembro ng Blade Sect ay nakatingala lamang sa kanya mula sa malayo. Nakasalubong ng 6 na grupo ni Alvin si Saber 5 habang papunta rito, at sa oras na iyon, dinala ng Saber 5 si Logan para lumipad patungo sa kanila bago sumama sa kanila nang walang sinasabi ni isang salita. Siyempre, kung may sinabi man ang Saber 5 sa Sword 13 sa pamamagitan ng voice transmission ay isang bagay na hindi alam ni Alvin. Alvin. Sana ay wala kang ginawa sa aking kinakapatid na ama. Kung hindi, kahit saang sulok ng mundo ka pumunta, hindi pa rin kita bibitawan. Biglang, malinaw na pumasok sa tainga ni Alvin ang isang voice transmission na puno ng kalupitan. Tumaas ang kilay ni Alvin, at walang pakialam siyang tumingin kay Logan. Naunawaan niya na boses iyon ni Logan. Bigla, tumingin si Alvin kay Logan at walang pakialam na sumagot sa pamamagitan ng voice transmission. Logan, sa tingin mo ba matatagalan mo akong matatalo dahil lang ang iyong cultivation ay nakalusot sa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage ngayon? 785. Maaga nang dumating si Logan na may dalang Saber 5, ginamit na ni Alvin ang kanyang espiritual na lakas para makita ang cultivation ni Logan. Pangalawang antas ng Void Interpretation Stage. Kahit na si Alvin ay bahagyang nagulat dito, ngunit hindi talaga siya nagulat. Pagkatapos ng lahat, hindi mahalaga kung ang master ni Lizardo, ang Sword 13, o ang master ni Logan, ang Saber 5, pareho silang miyembro ng Foreign Lands Blade Sect. Marahil ang Blade Sect ay isang third-rate sect lamang sa buong Foreign Lands, ngunit ang cultivation resources na taglay nito ay malayo sa isang bagay na maaaring ihambing ng iba't ibang kapangyarihan sa 10 dynasties. Sa mata ng mga miyembro ng 10 dynasties, ang mga espiritong prutas na ginagamit ng mga martial artist ng Void Interpretation Stage ay makikita lamang ng swerte, ngunit sa Blade Sect, sa halip ay may napakaraming stock. Bilang Vice Masters ng House of Swords at House of Sabers, hindi mahalaga kung ito ay Sword 13 o Saber 5, hindi mahirap para sa kanila na kumuha ng mga spirit fruit na ginagamit ng mga martial artist ng Void Interpretation Stage. Kaya kahit na ang cultivation ni Logan ay tumuntong sa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage, hindi talaga nagulat si Alvin. Ngunit kung siya ay maingat na bilangin ito, kung gayon ang pag-unlad ni Logan ay walang alinlangan na pinakamalaki sa grupo ng mga batang henyo ng kanilang Dark Cloud Dynasty. Pagkatapos ng lahat, sa panahon ng Dynasty Martial Competition ng Dark Cloud Dynasty noong araw na iyon, si Logan ay isa lamang ikapitong antas ng Void Initiation Stage na martial artist. Sa madaling salita, gumamit lang siya ng 1 taon para mag-transform sa pangalawang level na Void Interpretation Stage na martial artist mula sa isang 7th level na Void Initiation Stage na martial artist. Ang gayong pagpapabuti ay sapat na para mabigla ang sinuman. Ikaw. Paano mo naman nalaman? Ang pagpapadala ng boses ni Alvin na pumasok sa tainga ni Logan ay naging sanhi ng pagdilim ng mukha ni Logan, at ang kanyang mga mata ay napuno ng hindi makapaniwala. Kung tutuusin, hindi pa siya lumaban mula nang makapasok sa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage.
Bukod dito, lohikal na pagsasalita, bukod sa kanyang master, imposibleng malaman ng iba na nakalusot siya sa ikalawang antas ng void interpretation stage ilang araw na ang nakalipas. Nang nahaharap sa takot at pagkabalisa ni Logan, hindi mapakali si Alvin na bigyang pansin ito, at sa halip ay itinoon niya ang kanyang mga mata sa ibang tao mula sa 10 dinastiya. Hindi nagtagal, lahat ng 100 batang henyo ng 10 dinastiya kasama ang kanyang sarili ay nagtipon na. Samantala, nakataas ang kilay ni Alvin habang bumubulong. Magsisimula na ang martial competition ng 10 dynasties. Para bang sinisimulan nito ang pag-ungol ni Alvin, dalawang napakatatak sa tainga na alulong ng hangin ang biglang tumunog mula sa direksyon ng panloob na kuta ng Skywolf Fort, at ito ay tumunog saglit habang papalapit ito. Sa halos parehong oras, dalawang figure ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa itaas ng arena ng labanan sa panlabas na kuta. Ang dalawang taong dumating ay nakasuot ng berdeng uniforme ng Skywolf Fort, at ang mga mata ng Skywolf badge sa kanilang mga dibdib ay parehong gininto ang kulay. Ang kanilang mga pagkakakilanlan ay halata. Dalawa silang Vice Fort Masters ng Skywolf Fort. Ang isa sa mga Vice Fort Masters ay hindi pamilyar kay Alvin at sa iba pa, at si Wilson ang dumating na naghahanap kay Alvin 2 araw na ang nakakaraan kasama ang Dark Clans Patriarch. Para sa isa pang Vice Fort Master, ang kanyang status sa Skywolf Fort ay malinaw na mas mataas kaysa kay Wilson. Nang tumayo si Wilson sa himpapawid, ang posisyon kung saan siya nakatayo ay medyo nasa likod ng taong ito, at hindi ito mahahalata ang paggalang ni Wilson sa taong ito. Ito ay isang matandang lalaki na may payat na mukha, gayunpaman ang kanyang mga mata ay kumikislap na may maliwanag na mga ilaw, at ito ay ganap na hindi katulad ng isang matanda. Ako ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort, Carmelo, ang nasa tabi ko ay Vice Fort Master din ng ating Skywolf Fort, Wilson ang pangalan niya. Ang tingin ng matanda ay lumiwanag sa lahat ng tao mula sa 10 dinastiya, at nagsalita siya sa mahinahong tono at ipinakilala ang kanyang sarili at si Wilson. Pagbati, Vice Fort Masters. Agad namang maraming tao ang yumuko at tumango bilang pagbati. Siyempre, may ilang mga tao na tumangging pakialam. Ang mga taong ito ay tiyak na grupo ni Alvin na tahimik na nakatayo sa gilid. Matapos ngumiti ng bahagya si Carmelo sa iba, ang kanyang nakapikit na mga mata ay bumaba sa grupo ni Alvin bago kumislap pataas at pababa sa 2 tao sa grupo ni Alvin. Sword 13, Saber 5. I really never imagined na pupunta talaga kayong dalawa sa Skywolf Fort ko nang magkasama, sana mapatawad mo ang paglabag ko sa etiquette. Ang mga taong tinitigan ni Carmelo ay tiyak na Sword 13 at Saber 5. Ang Sword 13 at Saber 5 ay ang Vice Master ng House of Swords at House of Sabers. Ang pinakamahalaga, silang dalawa ay nakatakda na bilang susunod na Masters ng House of Swords at House of Sabers, kaya sila ang dalawang mahusay na pinuno ng Blade Sect sa hinaharap. Kaya kahit na si Carmelo iyon, hindi siya nang ahas na maging walang galang kahit kaunti kapag kaharap ang Sword 13 at Saber 5. Matanda Ning, gawin mo ang iyong negosyo at kunin ito dahil wala tayo. Pumunta kami dito ngayon higit sa lahat para sa pagsubok sa resulta ng paglilinang ng dalawang brats. Walang pakialam na sumulyap si Saber 5 kay Carmelo habang nagsasalita ito. Saber 5, nabalitaan ko lang na kumuha ng disipulo si Sword 13. Baka kumuha ka rin ng disipulo. Bahagyang nagulat si Carmelo habang nagtanong. Batiin mo siya. Sa sandaling ito, tumingin si Saber 5 kay Logan. Pagbati, Vice Fort Master Palmer. Hindi nang ahas si Logan nang marinig ang utos ng kanyang amo, at nagmamadali siyang humakbang pasulong bago yumuko kay Carmelo. Haha. Not bad? Not bad. Ngumiti si Carmelo habang tumango kay Logan, at pagkatapos ay tumingin siya kay Lizardo. Dapat maging disipulo ka ni Sword 13, tama ba? Ayon sa pagkakaintindi ko sa Sword 13, ang mga normal na tao ay lubos na hindi makakapasok sa kanyang mga paningin, lalo pat maging disipulo niya. Malalaman ko mula rito na tiyak na pambihira ka. Vice Fort Master Palmer, masyado kang mabait. Mahinhin na sagot ni Lizardo.
Kasabay nito, bukod sa pagbaba sa Lizardo, ang mga tingin ng lahat ng mga batang henyo ng iba't ibang dinastiya kabilang ang Dark Cloud Dynasty ay mas bumaba kay Logan. Minsan na nilang nakita si Lizardo 2 araw na ang nakakaraan, at alam nila na siya ang closed door na disipulo ng isang dalubhasa mula sa isang kapangyarihan sa foreign lands. Sa oras na iyon, napuno sila ng selos at inggit kay Lizardo, at lahat sila ay walang ibang hinangad kundi ang palitan si Lizardo. Ngayon, nang malaman nila na si Logan ay may katayuan na katulad ni Lizardo, lahat sila ay tumingin kay Logan na may mga titig na puno ng selos at inggit. Si Logan ay talagang alagad ng isang dalubhasa mula sa isang kapangyarihan sa dayuhang lupain. Ang swerte niya at ni Lizardo ay talagang napakabuti, na talagang makakuha ng isang dalubhasa mula sa isang kapangyarihan sa foreign lands bilang kanilang Panginoon. Mukhang galing lang sila sa Darkstone Empire na iyon, ngayon ay maituturing na silang mga pheasants na naging phoenix. Bakit wala tayong magandang kapalaran? Ang ilan sa mga batang henyo mula sa Dark Cloud Dynasty ay hindi napigil ang bamulong sa talakayan, at marami pang ang mga kabataang henyo mula sa iba pang dynasties na sumali sa bandang huli. Kaya ito ang hindi inaasahang pagkikita ni Logan. Kumislap ang tingin ni Sherman habang bumubulong. Bago niya nakilala si Alvin at bago si Alvin ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa Azure Forest Imperial Kingdom, si Sherman, na katulad din ng isa sa 5 dakilang Young Master na pinakanamumukod-tangi sa nakababatang henerasyon ng Azure Forest Imperial Kingdom, ay matagal nang nakilala ni Logan. Dahil dito nang makita niya si Logan sa Dynasty Martial Competition ng Dark Cloud Dynasty noong araw na iyon, nahulaan niya na si Logan ay dapat na nakatagpo ng ilang hindi inaasahang pakikipagtagpo tulad niya. Pinatunayan ng mga katotohanan na tama ang kanyang hula. Ito ay tiyak na dahil kinuha ni Logan ang isang dalubhasa mula sa isang kapangyarihan sa dayuhang lupain bilang kanyang Panginoon kung kaya't siya ay nagtataglay ng kanyang hindi pangkaraniwang paglilinang. Sa mga dating 5 dakilang Young Master ng Azure Forest Imperial Kingdom, malamang na ako at si Logan lang ang napunta sa pinakamataas at pinakamalayo. Crazy Young Master, Flame Young Master, at Sword Master ay naiwan na namin sa malayo. Hindi napigilan ni Sherman na mapabuntong hininga nang maalala niya ang iba pang 3 dakilang Young Masters na pantay na sikat sa kanya noong mga nakaraang taon. Una, sa ngalan ng ating Skywolf Fort, ako, si Carmelo, ay malugod na tinatanggap ang lahat ng naglakbay ng malayo para makarating sa Ancient Desert City. Ano man ang kahihinatnan ng Martial Competition of the 10 Dynasties sa pagkakataong ito, ang ating Skywolf Fort ay magbibigay ng regalo sa 10 dynasties para sa ating unang pagkikita. Nagsalita si Carmelo sa malinaw na boses. Sabay tingin niya sa mga kinatawan ng 10 dinastiya. Mga kinatawan ng iba't ibang dinastiya, mangyaring gumawa ng isang hakbang pasulong. Kaagad, 10 tao na kasama ang Emperor ng Dark Cloud Dynasty na nakatayo sa kalangitan ay humakbang pasulong. Swoosh! 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 Sa halos parehong oras, sa pagtataas ng kanyang kamay, nagpaputok si Carmelo ng 10 umaagos na ilaw na direktang kumikislap patungo sa 10 tao na nakatayo. Ang 10 sa kanila ay nagmamadaling iniunat ang kanilang mga kamay upang hawakan ito, at nang tumingin sila sa kanilang mga kamay, lahat ng kanilang mga mukha ay agad na namula. Concept Fragment. Hindi napigilan ng isang tao ang mapasigaw sa mahinang boses. Ang 10 first level na Advanced Concept Fragment na ito ay regalo ng ating Skywolf Fort sa lahat ng kani-kanilang dynasties para sa ating unang pagkikita. Dahan-dahang nagsalita si Carmelo. Salamat, Vice Fort Master Palmer. Huminga ng malalim ang mga kinatawan ng 10 dinastiya at pinigilan ang kanilang nasasabik na damdamin bago nagpasalamat sa kanya. Kahit na binigyan lamang sila ni Carmelo ng pinakamababang concept fragment, kahit na ang pinakamababang concept fragment na ito ay sapat na upang tulungan ang isa na maunawaan ang advanced na konsepto. Ang isang concept fragment na tulad nito ay may higit sa 50% na posibilidad na makagawa ng isang eksperto sa void transformation stage para sa kani-kanilang dynasties. Nagliwanag na ngayon ang mga tingin ng ibang tao na nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng concept fragment, at ang kanilang paghinga ay hindi maiwasang magmadali. Anong pagka-extravagance?
Ang Skywolf Fort ay nagbigay ng 10 concept fragment bilang regalo sa pagpupulong. Ang concept fragment ay ang condensation ng pag-unawa ng isang void transformation stage na eksperto sa void transformation concept, at ito ay lubhang mahalaga. Ang mga concept fragment ay palaging pagkakaroon ng alamat sa ating mga dynasties. Oo, ang dami ng mga eksperto sa void transformation stage sa ating iba't ibang dynasties ay mabibilang gamit ang ating mga kamay, hindi pa banggitin ang mga concept fragment na naiwan ng mga ekspertong ito pagkatapos ng kanilang pagkamatay. Maraming tao ang nagbulungan sa diskusyon. Sa lalong madaling panahon, ang mga batang henyo ng 10 dynasties na hindi pa nakarinig ng concept fragment sa nakaraan ay naantig pagkatapos nilang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng concept fragment. Sa kasalukuyan, bukod sa dalawang Vice Fort Masters ng Skywolf Fort, tanging sina Alvin, Sword 13, Saber 5, Lizardo, at Logan lamang ang nakapagpanatili ng kanilang kalmado. Kahit na sina Wilbur at Irish, pareho silang naantig ngayon dahil nabigla sila sa pagmamalabas ng Skywolf Fort. Ang dahilan kung bakit nagawa ni Alvin at ng iba pa ang pagiging composed ay dahil alam nila na ang isang unang antas lamang ng advanced concept fragment ay ganap na wala sa Skywolf Fort. Sa di sinasadya, bumalik sa katinoan ang lahat dahil nagsimula na ulit magsalita si Carmelo. 786. Hanggat ang mga batang henyo ng kani-kanilang mga dynasties ay naging tanyag sa martial competition ng 10 dynasties mamaya, maaari kang makakuha ng iba't ibang magagandang reward. Nagpatuloy si Carmelo. Ang mga salita ni Carmelo ay naging sanhi ng pagkinang ng mga tingin ng lahat ng mga kinatawan ng 10 dinastiya, at karamihan sa mga kabataang henyo ay pinagsalikop pa ang kanilang mga kamao at handang ipakita ang kanilang kakayahan at gumawa ng mahusay na pagpapakita sa martial competition. Ngayon, lahat ng mga batang henyo mula sa 10 dynasties na nakakuha ng mga kwalifikasyon para lumahok sa martial competition ng 10 dynasties, mangyaring lumabas at tumayo kasama ang mga batang henyo mula sa sarili mong dynasty, sabi ni Carmelo. Agad-agad, ang mga batang henyo na naroon ay lumundag sa kalangitan, samantalang ang grupo ni Alvin ay ganoon din, at sila ay kumislap sa langit bago nakipagtagpo kina Sherman, Hugh, at iba pang mga kabataang henyo ng Dark Cloud Dynasty. Alvin, maya-maya ay tatapakan kita sa ilalim ng aking mga paa at gagawin kang yuko habang nagmamakaawa sa harapan ko. Isang pamilyar at madilim na boses ang narinig sa tenga ni Alvin. Ganun ba? Sa unang posibleng sandali, nakita ni Alvin ang may-ari ng voice transmission na ito. Ang kanyang tingin ay agad na bumaba sa kanyang matandang karibal, si Sherman, at sumagot siya ng may mapang-asar na tono. Ayon sa pagkakaalam ko, parang nasabi mo na ang mga salitang ito ng higit sa isang beses, di ba? Ikaw. Malungkot ang mukha ni Sherman habang galit na nakatitig kay Alvin, at ang origin energy sa kanyang katawan ay umuuga na parang sipol ito anumang oras. Sa huli, huminga ng malalim si Sherman at pinigilan ang apoy ng galit sa kanyang puso, at hindi siya sumiklab sa huli. Hindi pa banggitin na wala siyang gaanong kumpiyansa na labanan si Alvin, kahit na malayo si Alvin sa pagiging katapat niya, hindi siya maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos sa sandaling ito. Anong biro? Ito ang Skywolf Fort, at hindi ito isang lugar kung saan maaari siyang kumilos ng walang kabuluhan. Pagkatapos gumanti ni Alvin kay Sherman at naging sanhi ng pagkagalit ni Sherman dahil sa kahihiyan, hindi na niya pinansin si Sherman at sa halip ay tumingin sa mga batang henyo mula sa iba pang 9 na dynasties na nagsama-sama. Ang mga batang henyo na ito ay natipon sa 9 na grupo ngayon, at kinakatawan nila ang iba pang 9 na dinastiya. Yan ang mga miyembro ng Darming Dynasty. Bumaba ang tingin ni Alvin sa 10 batang henyo sa malapit sa unang posibleng sandali. Sa ilang sandali, ang tingin ni Alvin ay nakalock sa isa sa kanila. Dahil mismo sa taong ito kaya niya nakilala na ang 10 kabataang henyo na ito ay mula sa Darming Dynasty sa unang posibleng sandali. Ted. Isa sa 2 pinakatanyag na mga batang eksperto sa Darming Dynasty, at siya ay kasing sikat ng Crown Prince ng Darming Dynasty. Nang tumingin si Alvin kay Ted, si Ted ay nagkataong nakatingin din sa kanya.
Ngunit nang maalis ang tingin ni Alvin, iniwas ni Ted ang kanyang tingin sa halip, at tila hindi nang ahas na salubungin ni Ted ang kanyang tingin. Marahil ang pakikipaglaban kay Alvin sa kabilang pagkakataon ay nagdulot na ng malaking psikolohikal na epekto sa kanya. Bukod doon, nakita din ni Alvin ang ikatlong prinsipe ng Imperial Family ng Darming Dynasty, si Clyde, at ang ilang mga batang henyo na umatake sa kanya noong araw na iyon. Sa kasalukuyan, lahat sila ay may sobrang hindi magandang tingnan na mga ekspresyon kapag tumingin sila sa kanya. Ang taong iyon ay dapat ang Crown Prince ng Darming Dynasty, si Lorcan. Ang binata na nakatayo sa harapan ng ikatlong prinsipe Clyde ay nakaakit ng tingin ni Alvin. Ang binata ay may kahangahangang tindig, at bawat galaw niya ay naglalabas ng aura ng isang nasa mataas na posisyon sa bawat posibleng sandali. Dahil dito ay napakadaling nahulaan ni Alvin ang pagkakakilanlan ng taong ito. Kasunod nito, ang tingin ni Alvin ay dumaan sa mga batang henyo ng iba pang mga dynasties bago mabilis na nakalock sa dalawang tao. Ang mga taong ito ay tiyak na mga taong nakipag-away sa kanya at kay Sandro sa restaurant na malapit sa Skywolf Fort ilang araw na ang nakalipas, at tila sila ay mula sa dinastiyang Darchu. Ang mga taong ito ay dapat na mga miyembro ng Darchu Dynasty. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Sa ilang sandali, ang lahat ng mga batang henyo ng 10 dynasties ay pumwesto, at ang mga tingin ng lahat ay bumaba sa Carmelo ng sabay-sabay. Sa sandaling ito, whoosh! Whoosh! 10 figure ang lumabas mula sa panloob na kuta ng Skywolf Fort, at dumating sila sa kalangitan sa itaas ng arena ng labanan upang tumayo sa tabi ni Ning Chan at Wilson sa isang kisap mata. Ito ay 10 matandang lalaki na nakasuot ng kulay berdeng uniforme. Ang Skywolf badge sa dibdib nila ay may Skywolf na may silver eyes. Mga elder sila ng Skywolf Fort. Maraming tao na naruroon ang nahulaan ang mga pagkakakilanlan ng matatanda sa pamamagitan ng Skywolf badge sa dibdib ng matatandang lalaki. Tanging ang mga core disciples at elders ng Skywolf Fort ang may kwalipikasyon na magsuot ng Skywolf badge na may silver eyes. Bukod dito, ang lahat ng matatandang ito ay tila marangal at hindi pangkaraniwan, at sila ay malinaw na mga elder ng Skywolf Fort. Susunod, ang 10 sa kanila ay ayon sa pagkakasunod-sunod ay pupunta sa mga batang henyo ng isang dynasty. Sa oras na iyon, maglalabas sila ng isang age measuring pearl, at lahat kayo ay kailangang ilagay ang inyong mga kamay dito. Tumingin-tingin si Carmelo sa 100 kabataang henyo mula sa 10 dinastiya. Ipagpalagay ko na alam na ninyong lahat na ang aming Skywolf Fort ay nagpapahintulot lamang sa mga batang henyo na wala pang 40 taong gulang na lumahok sa martial competition ng 10 dynasties. Ang mga salita ni Carmelo ay hindi nakakagulat sa maraming tao. Dahil ang paghihigpit na ito ay matagal nang ipinalaganap sa mga kaharian na nasa pinakamababang antas ng mga dinastiya, at ang mga kabataang henyo na naruroon ay natural na napakalinaw tungkol dito. Sa sandaling ito, napansin ni Alvin na ang ilang kabataang henyo ng ilang dynasties ay namutla, at tila sila ay bahagyang hindi mapalagay. Hindi kaya tinago nila ang totoong edad nila. Hindi maiwasan ni Alvin na matigilan nang makita niya ang eksenang ito. Sa sandaling ito, ang bawat isa sa 10 elder ng Skywolf Fort ay nag-flash out sa mga batang henyo ng isa sa 10 dynasties. Ang isa sa kanila ay dumating bago si Alvin at ang iba pang mga batang henyo ng Dark Cloud Dynasty. Isang malagatas na puting perlas ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa kanyang kamay, at ang ibabaw ng perlas na ito ay nagbuga ng mahinang puting liwanag, dahilan upang malaman ng isa na ito ay pambihira sa isang tingin. Perlas na pagsukat ng edad. Sa isang sulyap nakilala ni Alvin itong malagatas na kulay puti na perlas, at ito mismo ang age measuring pearl na sumusukat sa edad ng isang tao. Siyempre, hindi makapangyarihan ang age measuring pearl na ito, at masusukat lang nito ang edad ng mga taong wala pang 70 taong gulang. Hanggat ang isang taong wala pang 70 taong gulang ay naglalagay ng kanilang kamay dito, makakapagbigay ito ng ibang reaksyon. Kapag ang isang taong gulang na bata ay naglagay ng kanyang kamay dito, isang pulang-pulang laso ang lilito dito. Ang isang 2 taong gulang na bata ay magiging sanhi upang lumitaw ang 2 pulang-pulang laso. So on and so forth.
Ang isang 10 taong gulang ay magiging sanhi ng 10 pulang-pulang laso na lumitaw. Sa sandaling inilagay ng isang 11 taong gulang na kabataan ang kanyang kamay dito, hindi ito gagawa ng 11 pulang-pulang ribbon, ngunit isang kulay kahel na laso. Crimson, orange, yellow, green, azure, blue, violet. Ang mga ribbon ng bawat solong kulay ay lalabas sa bilang na 10. Ang isang 20 taong gulang ay magiging sanhi ng paglitaw ng 10 orange na laso. Ang isang 21 taong gulang ay magiging sanhi ng isang dilaw na laso na lumitaw. Ang isang 30 taong gulang ay magiging sanhi ng paglitaw ng 10 dilaw na laso. Ang isang 31 taong gulang ay magiging sanhi ng isang berdeng laso na lumitaw. Ang isang 40 taong gulang ay magiging sanhi ng paglitaw ng 10 berdeng laso. At iba pa hanggang sa edad na 70, 10 violet-colored ribbons ang gagawin. Kapag ang isa sa itaas ng edad na 70 ay inilagay ang kanilang kamay sa age measuring pearl, at ang anomalya ay lilito sa age measuring pearl at magiging sanhi ito upang hindi masukat ang edad bilang normal. Sa lalong madaling panahon, ang mga batang henyo ng Dark Cloud Dynasty, kabilang si Alvin, ay sunod-sunod na inilagay ang kanilang mga kamay sa age measuring pearl. Ang mga ribbon na lumitaw sa manipis na hangin sa age measuring pearl ay naging sanhi ng kanilang mga mata na hindi maiwasang lumiwanag. Karamihan sa mga tao ay may edad na higit sa 35. Sa susunod na walang oras, turn na ni Lizardo. Inilagay ni Lizardo ang kanyang kamay sa perlas at 10 dilaw na laso ang agad na lumitaw sa age measuring pearl, at sinukat nito ang edad ni Lizardo sa 30 taong gulang. 30 taong gulang pa lang si Lizardo. Kaagad, ang grupo ng mga batang henyo mula sa Dark Cloud Dynasty na hindi alam ang tunay na edad ni Lizardo ay hindi maiwasang maantig. Sa madaling salita, noong Dynasty Martial Competition na ginanap noong isang taon, si Lizardo ay 29 lamang. At mas bata sa 30. Tulad ng inaasahan sa alagad ni Sword 13. Ang eksenang ito ay napansin ng Vice Fort Master ng Skywolf Fort, si Carmelo, na naging sanhi ng pagliwanag ng kanyang mga mata, at hindi niya maiwasang magpuri. Kahit na hindi malakas ang boses ni Carmelo, pumapasok pa rin ito sa tenga ng lahat ng naruroon. Kaagad, ang mga batang henyo at mga kinatawan ng iba pang siyam na dynasties ay itinutok ang kanilang mga tingin sa age measuring pearl na pinaglagyan ni Lizardo ng kanyang kamay. Nagulat silang lahat nang makita ang 10 yellow-colored ribbons doon, siya. 30 years old pa lang siya. Tulad ng inaasahan sa saradong pintong disipulo na kinuha ng dalubhasa mula sa kapangyarihan ng mga dayuhang lupain, Blade Sect. Nakakagulat ang gayong likas na talento. To think I thought dahil lang sa swerte niya kanina. Ngayon parang may dahilan kung bakit kinuha siya ng ekspertong iyon ng Blade Sect bilang disipulo niya. Ang mga batang henyo ng iba't ibang dinastiya ay napabuntong hininga sa damdamin. 40 years old ka na. Biglang umalangaw-ngaw ang isang madilim na boses, dahilan upang ang mga tingin ng lahat na naruroon ay sabay-sabay na lumipat mula kay Lizardo at bumaba patungo sa malayo. Galing ito sa grupo ng Darcho Dynasty. Kumikislap ang mga mata ni Alvin habang itinoon niya ang kanyang atensyon at tumingin sa pinanggalingan ng boses. Sa kasalukuyan, nagkaroon ng problema sa gitna ng mga batang henyo ng Darcho Dynasty. Precisely speaking, it was a great problem. May isang binata na mukhang halos nasa katanghaliang gulang na ang kamay ay nasa age measuring pearl at 10 berdeng laso ang lumitaw sa age measuring pearl. Ang 10 berdeng laso ay kumakatawan na ang taong naglagay ng kanyang kamay sa age measuring pearl ay 40 taong gulang na. 40 taong gulang. Agad lumubog ang ekspresyon ng dalawang Vice Fort Masters ng Skywolf Fort nang makita nila ang eksenang ito. Sa susunod na sandali, ang mga hibla ng madilim na aura ay lumabas sa kanila bilang sentro, at naging sanhi ito ng mga kinatawan at mga batang henyo ng iba't ibang dynasties na makaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Whoosh! Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naruroon, ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort, si Wilson, ay naglaho sa hangin, at nang muling lumitaw, nakarating na siya sa harap ng binata na sinusukat na 40 na. 40 years old ka na.
Tinitigan ni Wilson ang binata habang ang mapanglo na aura ay lumabas mula sa kanyang katawan, at pagkatapos ay binalot nito ang binata, dahilan upang mamatla ang mukha ng binata habang nanginginig ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay hindi isang tao ang nakatayo sa kanyang harapan, ngunit ito ay isang uhaw sa dugo na Skywolf na bubuksan ang dagwang bibig nito at lulunukin siya anumang oras. Oo. Vice Fourth Master, 40 na lang ako, 2 araw na ang nakalipas, at dapat itong maging problema, tama? Nagsimulang manginig ang boses ng binata habang nagtatanong na may labis na pag-aalalang tono. Tumaas ang kilay ni Alvin habang tinitingnan ang eksenang ito. Ang binatang ito mula sa Darcho Dynasty ay isa sa ilang mga tao na agad na namutla nang magsalita si Vice Fourth Master Carmelo tungkol sa Age Measuring Pearl kanina. Siya ay naging 40 na, at nangangahulugan din ito na hindi siya sumunod sa mga kinakailangan ng Martial Competition of the 10 Dynasties na hawak ng Skywolf Fort sa pagkakataong ito. Malamang natamaan siya ng kamalasan. Sa sandaling matapos magsalita ang binatang ito, naramdaman ni Alvin ang layunin ng pagpatay na ibinubuga mula kay Wilson, at ito ay isang napakalamig na layunin ng pagpatay. 787. Halos sa sandaling naisip ito ni Alvin. Lumipat si Wilson. Swoosh! Sa sumunod na sandali, biglang nahati ang ulo ng binata mula sa dinastiyang Darcho na sinusukat na 40, na naging sanhi ng pag-spray ng sariwang dugo, at siya ay bumulusok ng walang anumang palatandaan ng buhay. Bang! Ang bangkay ng binata ay hindi pa nakakababa sa arena ng labanan nang tuluyan itong nawasak ng napakalilang pakpak na ibinubuga mula sa palad ni Wilson, at ito ay naging pulbos na tumakip sa kalangitan at naglaho sa manipis na hangin na tila ganap na sumanib sa langit at lupa. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata, at ito ay mabilis hanggang sa punto na ang Sword 13 at Saber 5 lamang ang nakapag-react dito. Makalipas ang maikling sandali, nag-react ang mga batang henyo ng iba't ibang dinastiya, at hindi nila maiwasang mamatla. May bahagi rin na napakunot ang noo at naramdaman na talagang masyadong mapagmataas ang mga miyembro ng Skywolf Fort. Hindi ba't 40 years old na siya? Hindi pa ba matatapos ito sa pagbibigay sa kanya ng kaunting parusa at pagtanggal sa kanyang kwalifikasyon para sumali sa martial competition ng 10 Dynasties? Nangangailangan ba ito ng pagpunta hanggang sa patayin siya? Ito ang mga iniisip ng iba't ibang mga batang henyo at ng mga kinatawan ng 10 dinastiya. Kahit na hindi magandang tingnan ang ekspresyon ng kinatawan ng dinastiyang Darcho, naglakas loob siyang magalit ngunit hindi ito nang ahas na ipahayag ito. Hindi sa banggitin na ito ay hindi ang dinastiyang Darcho, kahit na ito ang dinastiyang Darcho, maaari lamang siyang tumabi ng masunurin at gumawa ng isang pagkilos ng pagpapakumbaba sa isang dalubhasa tulad ni Wilson. Lord Vice Fourth Master, I was wrong. Hindi ko dapat itinago ang tunay kong edad. Nang ang karamihan sa mga tao ay hindi makayanan ang tanawin sa nakaraan, isang tao ang lumabas mula sa mga batang henyo ng Darming Dynasty, at lumuhad siya sa himpapawid na nakayuko ang kanyang ulo habang nanginginig ang kanyang katawan. Vice Fourth Masters, please spare my life. Please spare my life. Ang binatang ito na nag-walkout mula sa grupo ng Darming Dynasty ay walang katapusang humingi ng awa. Sa loob ng ilang sandali, matagumpay niyang nailipat ang atensyon ng lahat ng naroroon, dahilan upang sabay-sabay na bumaba sa kanya ang mga tingin ng bawat regalo. Siya pala. Napansin ni Alvin sa isang sulyap na ang taong ito ay isa sa mga taong agad na namutla ng banggitin ni Carmelo ang Age Measuring Pearl. Mukhang may 3 pang tao. Ang tingin ni Alvin ay dumaan sa mga batang henyo mula sa iba pang 3 dinastiya. Sa halos parehong oras, isa sa mga batang henyo ang lumabas mula sa bawat isa sa 3 dynasties na iyon at lumuhad din sa himpapawid, at lumuhad siya sa harap ng 2 Vice Fourth Masters ng Skywolf Fort na nanginginig ang katawan habang nagsusumamo ng awa sa isang malungkot na boses. Lord Vice Fourth Master, iligtas mo ang aking buhay. 4 na tao ang lumuhad sa himpapawid at walang humpay na yumuko habang sila ay humingi ng awa ng walang katapusan. Kung lumuhad sila sa lupa, malamang na nahati na nila ang kanilang mga bungo at damyugo mula sa kanilang pagyuko.
Alam nila ng malinaw sa kanilang puso na kung hindi sila namumukod tangi ngayon, sila ay katulad din na malantad kapag ito na ang kanilang pagkakataon na sukatin ang kanilang edad sa pamamagitan ng age measuring pearl. Malalantad sila sa malaot madali, kaya't mas mabuting aminin ang kanilang mga pagkakamali ng mas maaga, at marahil ay maaari silang makiusap para sa isang pagkakataon upang mabuhay. Malinaw, ang eksena ng pagkilos ni Wilson upang patayin ang binata mula sa dinastiyang Darcho na 40 taong gulang na at labis na natakot sa kanila. Ikaw. Samantala, ang mga kinatawan ng 4 na dinastiya kasama ang dinastiyang Darming ay naging malungkot dahil hindi nila akalain na may mangyayaring tulad nito. Bukod sa Darcho Dynasty, sila talaga ay mga taong nasa edad na 40 at hindi sumusunod sa mga kinakailangan ng Skywolf Fort noong nagdaos ng martial competition of the 10 dynasties na nakatago sa gitna ng mga batang henyo ng kani-kanilang dynasties. Malamig na ungol ni Wilson. Dahil lahat kayo ay nakatayo dito ngayon, walang alinlangan na may balak kayong linlangan ang ating Skywolf Fort. Hindi ko naman siguro kailangang sabihin sa inyong lahat kung ano ang kahihinatnan ng panlilinlang sa ating Skywolf Fort, di ba? Ang layuning pumatay na putok sa langit ay tumaas sa katawan ni Wilson habang nagsasalita siya. Lord Vice Fort Master, patawarin mo ako. Lord Vice Fort Master, patawarin mo ako. Ang mga katawan ng 4 na binata mula sa iba't ibang dinastiya ay nagsimulang manginig ng husto, at lahat sila ay natakot hanggang sa ang kanilang mga mukha ay namutla at ang kanilang mga boses ay nanginginig. Vice Fort Master Flair. Ang kinatawan ng Darming Dynasty ay tumingin kay Wilson na may balak na pasayahin ang binata. Ngunit hindi pa siya tapos sa pagsasalita nang matakot siya hanggang sa puntong hindi na niya matapang na ipagpatuloy ang pagsasalita dahil sa malamig na tingin ni Wilson na dumampi. Ano? Ikaw, ang kinatawan ng Darming Dynasty, ay gustong pasanin ang responsibilidad na ito. Napangiti si Wilson habang nakatingin sa kinatawan ng Darming Dynasty, at isa ito sa dating 2 dakilang eksperto sa Void Transformation Stage ng Dalton Clan, si Elder Chen. Ang dahilan kung bakit ito sinabing dating, ay dahil ang isa pang eksperto sa Void Transformation Stage ng Dalton Clan ay pinatay sa Ice Flame Pavilion sa Darming Dynasty's capital sa pamamagitan ng sword 13 ilang buwan na ang nakakaraan. Kung gusto mong pasanin ang responsibilidad na ito, papayagan kitang gamitin ang buhay mo para ipagpalit siya. Nang matapos siyang magsalita, ang mga mata ni Wilson ay nagpakita ng nakakatakot na layuning pumatay, at ang kanyang nakakatakot na aura ay lumabas para idiin kay Elder Chen hanggang sa puntong naging sanhi ito ng pamumutla ng ekspresyon ni Elder Chen. Nang ang mga tingin ng karamihan sa mga tao ay lumipat kay Elder Chen, isang mabangis na pag-uungol ang biglang tumunog. Sa sumunod na sandali, nakita ng lahat na may lumabas na linya ng dugo sa manipis na hangin sa lalamunan ng binata mula sa Darming Dynasty na nakaluhod sa himpapawid. Ang linya ng dugo ay walang tigil na lumaki bago nag-spray ng nakakasilaw at nagniningning na dugo, samantalang, ang katawan ng binata ay ganap na walang mga palatandaan ng buhay habang ito ay bumulusok pababa mula sa himpapawid. Whoosh! Sa sandaling ito, isang figure ang lumabas mula sa grupo ng mga kabataang henyo ng Darming Dynasty at tinampol ang kanyang palad upang sabog ang bangkay ng binata sa pulbos. Pagkaraan ng ilang sandali, naging sentro ng atensyon ang binata na nakatayo sa malayo. Pinakamahalaga, mayroon talagang 40 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon sa kalangitan sa itaas ng binata, at ang ganitong kababalaghan ay nakuha lamang sa pagkakaroon ng origin energy na sumabog mula sa loob ng kanyang katawan. Ikatlong antas ng Void Interpretation Stage. Hindi napigilan ni Alvin na ipakita ang pagtataka nang makita niya ang eksenang ito. Sa kabilang banda, si Wilson na nakatutok ang kanyang aura kay Elder Chen ay hindi maiwasang bahagyang mapakilos nang tumingin siya sa binata. Siyempre, bukod sa pagtatanim ng binata, ang dahilan kung bakit siya naantig ay higit sa lahat ay kung gaano katatag ang pagkilos ng binata. Ang pagiging matatag na ito ay nakakuha ng resonance at papuri ni Wilson mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nang hindi nagtagal, tumingin si Wilson sa binata at nagtanong. Anong pangalan mo? Lorcan.
Bumalik ang binata sa grupo ng mga kabataang henyo mula sa Darming Dynasty bago tumango kay Wilson, at mula sa simula hanggang sa huli, walang kahit kaunting nakikitang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Si Lorcan, ang Crown Prince ng Imperial Family ng Darming Dynasty at isa sa dalawang dakilang kabataang eksperto ng nakababatang henerasyon ng Darming Dynasty. Ang kanyang lakas ay halatang malayo kay Ted na pantay na sikat sa kanya. Lorcan. Good. Very good. Payag ka bang maging personal na alagad ko? Nagpakita si Wilson ng isang pambihira at napakatalino ng ngiti, at tinitigil niya si Lorcan nang may nag-aalab na tingin habang nakangiting nagtanong. Personal na alagad. Ang personal na alagad ng Vice Fort Master ng Skywolf Fort. Isang pangungusap mula kay Wilson ang naging sanhi ng pamumula ng mga mata ng lahat ng natitirang 8 batang henyo mula sa Darming Dynasty. Makukuha natin ang pagkilala ng Vice Fort Master ng Skywolf Fort sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa taong iyon na nagtago ng kanyang sariling edad. Bukod pa riyan, maaari pa nga tayong maging kanyang personal na alagad. Lahat ng 8 batang henyo ng Darming Dynasty kasama na si Ted ay nakadama ng isang alon ng panghihinayang sa kanilang mga puso. Nagsisi sila kung bakit hindi sila gumawa ng hakbang para patayin ang lalaking iyon kanina. Kung hindi, ang taong naging personal na disipulo ni Vice Fort Master Feng ay sila at hindi ang Crown Prince, si Lorcan. Guru. Matapos makaramdam ng pagkagulat mula sa pagkukusa ni Wilson na kunin siya bilang isang disipulo, si Lorcan ay nagmamadaling lumuhad at yumuko ng 3 beses kay Wilson bilang formalidad kapag kinuha niya si Wilson bilang kanyang Panginoon. Haha! Mabuti, mabuti! Tumawa ng malakas si Wilson sa tuwa, at pagkatapos ay nagtanong siya. Aking batihing alagad, anong mga konsepto ang naintindihan mo? Guru, naunawaan na ng disipulo ang mga konsepto ng hangin, apoy, at kidlat. Magalang na nagsalita si Lorcan. Hangin, apoy, at kidlat. Tumango si Wilson, at sa pagtataas ng kanyang kamay, 3 concept fragment ang lumitaw sa kanyang kamay bago ito direktang ibinato kay Lorcan. Ang 3 concept fragment na ito ay ayon sa pagkakasunod-sunod ay isang pang-4 na antas ng Wind Concept Fragment, isang 3 antas ng Fire Concept Fragment, at isang 3 antas ng Lightning Concept Fragment. Kunin ito bilang Master's Gift sa iyo. Salamat, Guru. Iniunat ni Lorcan ang kanyang mga kamay sa tuwa upang matanggap ang 3 concept fragment. Kung titingnang mabuti, mapapansin na ang mga kamay ni Lorcan ay nanginginig ng husto, at nanginginig ito dahil sa kasabikan. Ang mukha ng grupo ng mga kabataang henyo ng Darming Dynasty na ang mga mata ay namula sa inggit kanina ay namumula ngayon, at ang kanilang mga tingin ay bumaba sa 3 pang binata na nagtago ng kanilang tunay na edad. Sa loob ng ilang sandali, ang origin energy sa kanilang mga katawan ay lumundag, at handa silang salakayin ang 3 taong iyon anumang oras. Ngunit sa kasamaang palad, huli na sila. Swoosh! 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 Ang mga kabataang henyo mula sa dynasties na ang 3 binata na lumuhad sa himpapawid ay pag-aari ay kinopya si Lorcan at sumugod sa dati nilang kasama nang makita nila si Lorcan na napakadaling kinuha ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort bilang master at nakakuha ng 3 concept fragment na nagdulot ng inggit sa puso ng iba. Kaagad, ang 3 binata na lumuhad sa himpapawid ay hindi man lang nag-react nang sila ay naging pulbos ng lupa ng mga tao at tuluyang nawala sa mundong ito. Baliw! Lahat sila nabaliw. Bahagyang namutla ang magandang mukha ni Irish nang makita niya ang eksenang ito. Hindi niya akalain na ang mga taong ito ay magiging napakalupit at walang puso, at handa silang patayin ang kanilang mga dating kasama para sa kapakanan ng pansariling kapakanan. Ito ang puso ng tao. Kalmado ang ekspresyon ni Alvin, at tila hindi siya nagulat sa eksenang nasa harapan niya. Sa halip ay bumaba ang kanyang tingin kay Lorcan. Si Lorcan ay isang 3rd-level Void Interpretation Stage martial artist at ang Crown Prince of Darming Dynasty, at ang pagiging matatag ng aksyon ni Lorcan ay naging dahilan upang hindi maiwasan ni Alvin na makaramdam ng pangamba. Kanina, nang ang atensyon ng karamihan sa mga tao ay nakuha ng kinatawan ng Darming Dynasty, si Lorcan ay talagang gumawa ng hakbang upang patayin ang binata sa unang posibleng sandali.
Hindi lamang nakatulong ang kanyang mga aksyon sa kinatawan ng Darming Dynasty, ipinahayag din nito ang katatagan niya sa paghawak sa mga bagay-bagay, na naging sanhi ng paghanga sa kanya ng Vice Fort Master ng Skywolf Fort na si Wilson at maging isang personal na alagad. Hindi na kailangang sabihin, si Lorcan ang pinakamalaking nagwagi hanggang sa puntong ito. Hindi lamang siya nakakuha ng mabigat na suporta, nakakuha pa siya ng 3 concept fragment na pinangarap ng iba, at maging si Alvin ay hindi maiwasang maantig ng 3 concept fragment na iyon. Para sa mga kinatawan at mga batang henyo ng iba't ibang dinastiya, kung ang mga tingin na kanilang tinitingnan ngayon kay Lorcan ay maaaring maging matalas na talam, malamang na hiniwa na nila si Lorcan mula pa noon. Wilson, binabati kita sa pagkuha ng isang mabuting disipulo. Tumingin si Carmelo kay Wilson at ngumiti. Salamat, Marshal Uncle. Magalang at magalang si Wilson kapag kaharap si Carmelo. Si Carmelo ang Marshal Uncle ni Wilson. Bahagyang nagulat si Alvin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.